master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 631 hanggang 640. Ang dakilang security guard. Kabanata 631 reinkarnasyon sa mga panaginip. Capital City, 301 morgue ng ospital. Nakatayo ng walang sapin sa paa si Yusuf Zoc sa harap ng isang napakalamig na bangkay, na tanging mahabang damit lamang ang suot. Ito ay si Ariel Higgins. Ang mga mantsa ng dugo sa kanyang mukha ay nabura na, ang kanyang anyo ay maingat na inayos ng isang tao. Tahimik siyang nakahiga roon, parang isang walang hanggan at hindi nagbabagong perlas. Hindi kailanman inakalang mamamatay si Ariel Higgins, lalo na sa ganitong paraan. Dahan-dahan siyang lumuhad, niyakap ang ulo nito, at nagsimulang humikbi ng malalim. Sabi niya mahilig siyang magnakaw, pero ang totoo, hindi naman. Gusto lang niyang sabihin kay Yusuf Zoc na hindi siya makikialam sa masalimuot nitong mundo ng pagmamahal. Hindi siya nagdulot ng anumang banta sa sinuman, ni hindi rin niya hinanggad na impluwensyahan ang sinuman. Ang kanilang relasyon ay parang magkaibigan, magkasintahan, at, higit pa sa pagiging magkasintahan na malalim ang pagkakaugnay sa puso. Siya ay isang babaeng may dakilang karunungan at bukas palad na espiritu. Sa koponan ni Yusuf Zoc, pinakamataas ang respeto ng lahat ng kalalakihan kay Ariel Higgins, at binigyan nila ito ng thumbs up. Pero ngayon, hindi na siya makatayo, tahimik siyang nakahiga rito, isang taong sobrang lamig. Bukod sa kanya at sa mga kaibigang ito, tila walang pamilyang naroon para magpaalam sa kanya. Umiyak si Yusuf Zoc, nadarama ang pagdadalamati at kalungkutan para sa kanya. Sana'y masabi niya rito, ikaw ang aking asawa, hindi kita hahayaang mamatay. Pero, ngunit si Yusuf Zoc ay hindi isang Diyos, hindi siya makapangyarihan sa lahat. Kapag namatay ang isang tao, wala rin siyang magawa para iligtas sila. Nagmamadaling dumaan sa koridor ang mga tao, kabilang na si Devon King, at maging si Amber Vance ay nakasunod sa kanya. Ang tinaguriang espesyal na organisasyong kinabibilangan ni Amber Vance ay inilagay sa ilalim ng Dragon Gate ni Devon King. Nakita ni Amber Vance si Yusuf Zoc, nakita niya itong may karga na isang patay na babae at umiiyak, at nakita rin niya ang isa pang magandang babae na paralisado at nakaupo sa silid, umiiyak. Pakiramdam ni Amber Vance ay umikot ang mundo, wala siyang ideya kung ano ang nangyari. Yusuf Zoc, tumayo rin si Flor Carson sa silid at nagsimulang magsalita, matigas ang boses. Ang forensic doctor na responsable sa pagsusuri sa bangkay ni Ariel Higgins ay nagsabing buntis ito, wala pang isang buwan. Marahil ay hindi alam mismo ni Ariel Higgins, o marahil ay alam niya. Ano? Nagulat ang lahat, kasama na si Ruth Wilcox, nang marinig ang mga sinabi ni Flor Carson. Nagsimulang manginig ng malakas ang katawan ni Yusuf Zoc. Buntis. Dapat anak niya iyon. Biglang nakaramdam si Yusuf Zoc ng matinding kirot sa kanyang dibdib, pagkatapos ay may tumulong na dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Yusuf Zoc, natatakot na si Ruth Wilcox, kaya agad siyang gumapang papunta sa tabi ni Yusuf Zoc at niyakap ito ng mahigpit. Ruth, gusto kong pumatay ng tao, nang inig ang buong katawan ni Yusuf Zoc. Sa mga sandaling ito, gusto niyang sirain ang lahat, lipulin ang lahat. Alam ko. Sasamahan kita sa pagpatay, sasamahan kita, walang humpay na sigaw ni Ruth Wilcox. Natatakot na ang puso ni Yusuf Zoc ay sugatan, natatakot na mawalan siya ng pag-asa, natatakot na mawalan siya ng malay. Para sa paghihiganting ito, hindi na tayo magkapareho ng langit. Biglang tumayo si Yusuf Zoc ng matigas ang ulo, yumoko, at hinalikan si Ariel Higgins sa mukha, sabay bulong, sa mga panaginip ng reinkarnasyon, sa kabilang buhay, hindi kita bibiguin. Pagkasabi niyan, tumalikod siya at naglakad palayo. Sinundan palabas si Yusuf Zoc ng isang grupo ng mga tao, ngunit hindi umalis si Flor Carson, kailangan pa rin niyang asikasuhin ang pagsunog sa bangkay ni Ariel Higgins.
Lumapit din siya kay Ariel Higgins, pagkatapos ay yumuko ng malalim at marahang sinabi, "Huwag kang mag-alala, babantayan ko siya para sa iyo, aalagaan ko siya." Kuwait, lumabas si Yusuf Zoc ng gusali ng ospital, at agad na tumakbo si Devon King papunta sa kanya. Walang tanong mula kay Yusuf Zoc, nagsalita si Devon King, "Mga 8 araw na ang nakalipas, biglang nayanig ang dating tahimik na Dragon Gate Passage at pagkatapos, 3 nasa katanghaliang gulang na cultivator, 2 lalaki at 1 babae, ang biglang sumugod, pinatay ang 3 sundalo, dinakip ang 1 tao para magtanong kung nasaan ka, at sa loob ng wala pang 3 oras, lumipad patungo sa kabisera. Lahat sila ay kayang lumipad, mas mabilis pa sa mga eroplano, na may napakalaki at malawak na enerhiya, na nagsasabing hinahanap kanila sa sandaling dumating sila. Pagdating sa kabisera, nakatuklas sila ng demonyong enerhiya, kaya't hindi maipaliwanag na una silang pumunta sa Wengquan Villa, nakapatay ng 4 mula sa blood race doon, at tila interesado kay Paisley Kirk, sinasabing mayroon itong Thusandian extreme body, kaya nabihag ng babaeng cultivator ang batang si Paisley. Sa sandaling iyon, tumalon si Ariel Higgins upang iligtas ang batang Paisley, at sa isang galaw lamang, napatay siya ng babaeng magsasaka. Nawalan ng malay si Miles O'Brien dahil sa takot. Kalaunan, nang malaman nilang ang batang si Paisley ay ang iyong babae, hindi nila siya pinakawalan o pinatay kundi hinati sa 3 grupo upang hanapin ka sa malawak na rehiyon sa hilaga at timog ng ilog, na tumagal ng mahigit 2 araw. May bali-balitang hinalughog nila ang buong lupain ng Huaxia, pero wala silang nakitang bakas mo. Pagkatapos ay bumaling sila upang maghanap sa ibang bansa, ngunit wala pa rin silang natagpuan. Siguro may limitasyon sila sa oras, kaya nang dumating ang 3 araw na palugit, agad nilang dinala si Paisley sa Dragon Gate, naghintay sa Dragon Gate Passage ng halos kalahating oras, at nang muling bumukas ang daanan, pumasok sila, at pagkatapos, nagsara ang daanan. Dahil napakalakas ng 3, hindi ko malaman kung saang sekta sila kabilang, pero nagawa kong malaman ang pangalan ng babaeng cultivator. Ang babaeng tagapagsaka ay tinatawag na Luno Wolf. Higit pa riyan, wala na tayong ibang alam, ang kanyang antas ng paglilinang ay gintong ubod. Iyon lang ang meron, Yusuf Zoc. Gusto kitang tulungan, pero kaunti lang ang magagawa ko. Ang 3 iyon ay napakalakas, malayang pumapasok at lumalabas na parang mga Diyos, talagang nakakatakot. Sarado na ba ang daanan? Tanong ni Yusuf Zoc sa seryosong boses. Sarado na, balik na sa orihinal nitong anyo. Kasalukuyan kaming gumagamit ng sopistikadong kagamitan upang matukoy ito, naghahanap ng paraan upang mabuksan ito mula sa aming panig. Alam kong siguradong papasok ka rito, kaya tinutulungan kita dyan, sabi ni Devon King, habang time na tumatango. Salamat, pero ano ang problema kay Amber Vance? Lumingon si Yusuf Zoc, si Amber Vance at ang ilan pang miyembro ng Dragon Team ay nakatayo sa malayo, hindi nangangahas na lumapit. Aba, kasi kulang tayo sa tauhan ngayon. Si Amber Vance ay isang promising recruit, at gusto namin siyang sanayin. Nasa departamento siya ngayon ng Panektik. Kung gayon, paalisan mo siya sa trabaho. Babae ko siya, hindi mo na kailangang sumama sayo. Hindi ako ang tumatawag ng ganyan, alam mo yan. Hindi ba dapat tinatanong mo siya kung pumapayag siya o hindi? Nahihiyang sabi ni Devon King. Kung gayon, tawagin mo siya rito, at pakain mo ako ng sigarilyo. Matagal na panahon na mula nang huli manigarilyo si Yusuf Zoc, dahil noong kasama pa niya si Ruth Wilcox, ayaw nito sa amoy ng sigarilyo, kaya wala si Yusuf Zoc sa kanyang bulsa. Iniabot ni Devon King ang isang pakete ng sigarilyo at sinenyasan si Amber Vance sa di kalayuan. Tumakbo palapit si Amber Vance at biglang nagbigay ng atensyon, "Commander, ang utos mo." Maingat siya, diretso ang tingin sa unahan ng walang sulyap. Kilala mo ang lalaking ito, si Yusuf Zoc, ang pinuno ng aming pangkat. Mula ngayon, tatanggapin mo na ang utos niya, mabilis na binigkas ni Devon King si Yusuf Zoc bilang pinuno ng pangkat. Bahagyang napaawang ang bibig ni Amber Vance sa labis na hindi makapaniwala. Amber Vance, mula ngayon, sumunod ka na sa akin. Kahit saan ako magpunta, doon ka pupunta. Hindi ako kahit sinong team leader, pero ako ang tauhan mo. Nasa nakaraan ako, marahil hindi ngayon,
ngunit magiging ganito pa rin ako sa hinaharap. Nawalan lang ako ng babae, kaya ayokong magsinungaling sa'yo, o magsabi ng kahit ano pa. Hindi mahalaga kung tatanggapin mo ako o hindi, pero ikaw. Akin ka. Nakinig si Amber Vance, halatang natigilan, ngunit walang sinabi. Ramdam niya ang labis na kalungkutan ng lalaking nakatayo sa harap niya. Ang lalaking minsan niyang nakatalik, na siyang nagligtas sa buhay niya. Siya ay labis na nalungkot hanggang sa punto ng kamatayan, kaya hindi na siya nakipagtalo sa kanya, sa halip ay ibinaba niya ang kanyang tingin upang tingnan ang mga paa ni Yusuf Zoc. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, hinubad niya ang kanyang Amerikana at inilagay sa paanan ni Yusuf Zoc. Tapakan mo, malamig ang lupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 632 ang balitang inihatid ni Elder Huang. Si Ariel Higgins ay sinunog kinabukasan, at pagkatapos makuha ni Flor Carson ang abo ni Ariel, isinama ni Yusuf Zoc ang lahat sa isang kotse patungong Shandong, kung saan nila inilibing ang abo ni Ariel sa sementeryo ng pamilya Zoc. Bagamat hindi siya kailanman ikinasal sa pamilya, sa pagkamatay niya, isa pa rin siyang babae ng pamilya Zoc. Pinabalik ni Pierce si Miles O'Brien sa kabisera. Si Pierce ang nag-alis kay Miles O'Brien mula sa kabisera, at hindi siya nang ahas na pumunta sa kahit saang lugar, nagmamaneho lang ng walang patutunguhan. Napakasama ng kalagayang pangkaisipan ni Miles O'Brien. Tila hindi na niya makilala ang mga tao, ang kanyang mga mata ay paikot-ikot na umiiwas, at tila siya ay natutulala. Siya ay traumatiko, at kung isasaalang-alang na ang kanyang matalik na kaibigan ay brutal na pinatay sa harap mismo ng kanyang mga mata, gamit ang 5 daliri na nakasaksak sa ulo, may isip ng isa ang tindi ng kanyang takot. Isa lamang siyang normal at ordinaryong babae, kaya paano niya makakayanan ang ganitong pagkabigla? Tinawagan ni Yusuf Zoc si Everest Zoc at ipinatawag din ang isang kilalang doktor upang gamutin ito. Pagkalipas lamang ng 2 araw ay nagpakita siya ng bahagyang pagbuti, ngunit tahimik at mahinhin pa rin siya. Si Anna Cook, na matagal nang nawawala, ay bumalik at sinamahan siya, gayon din si Ruth Wilcox. Nalaman ni Mia ang mga pangyayaring naganap sa kabisera, ngunit hindi siya pumunta roon. Tinawagan lang niya si Yusuf Zoc para magtanong tungkol sa sitwasyon. Matagal ng panahon ang nakalipas, napansin ni Yusuf Zoc ang ilang pagbabago kay Mia. Nabalitaan din niya na natututo ito ng negosyo mula sa kanyang ama at tiyahin, at tila abala ito palagi. Sa totoo lang, umaasa si Yusuf Zoc na sana ay maging abala si Mia at makakilala ng mas maraming tao. Talagang masunurin si Amber Vance. Nitong mga nakaraang araw, nanatili siya sa Wengquan Villa nang hindi pumupunta kahit saan. Samantala, naging abala si Yusuf Zoc. Araw-araw siyang pumupunta sa kumpanya para makita si Marlon Shepard. Si Bryson Ross mula sa ibang bansa, kasama ang maraming bihasang individual mula sa kanyang angkan, ay sumugod patungong kabisera, at ang buong pangkat ng seguridad ni Flor Carson ay pumasok din sa lungsod. Pumasok sa kabisera ang Angel Mercenary Group, umuwi sina Luciano at Alfredo Mestipon pagkatapos ng 2 taon. Si Gustavo Parham, isang matagal ng kaibigan noong bata pa, ay tumatakbo kung saan-saan. Maunlad ang negosyo niya ng mga muebles sa Timog, at halos hindi siya nakikita ni Yusuf Zoc. 7 araw na naging abala si Yusuf Zoc sa kabisera, kasama si Marlon Shepard, at walang nakakaalam kung ano ang ginagawa nilang dalawa. Siyempre, isa lang akong Katie Wala, ang pinakamayamang Katie Wala. Huwag kang mag-alala, sinusunod ng kumpanya ang mga opisyal na pamamaraan, at naisagawa na ng legal department ang lahat ng kinakailangang rehistrasyon, sabi ni Marlon Shepard. Kung ganoon, makakaalis na ako ng may kapanatagan ng loob, buntong hininga ni Yusuf Zoc. Talagang aalis, pero narinig kong hindi ka raw makakapasok. Ipinahayag ni Marlon Shepard ang kanyang mga pagdududa. Kailangan kong humanap ng paraan para makapasok, nagngalit na sabi ni Yusuf Zoc. Kailangan ko nang umalis, Kuwait. Mahigit 4 na buwan ang lumipas sa isang kisap mata, at sa loob ng 4 na buwang iyon, halos araw-araw siyang tinatawagan ni Devon King para iulat ang progreso ng Dragon Gate Passage. Sa kabila ng paggamit ng lahat ng posibleng paraan, hindi pa rin mabuksan ang Dragon Gate Passage. Hindi nagmamadali si Yusuf Zoc, matyaga siyang naghihintay. Dahil ang Dragon Gate Passage ay may kakayahang magsara at magpadaan pa rin ng mga tao,
Nangangahulugan ito na hindi maiiwasang magbubukas itong muli balang araw. Sa sandaling mangyari iyon, agad siyang lilipat sa Dragon Gate. Isang araw, habang nakaupo sina Flor Carson at Yusuf Zoc sa bubungan ng Wengquan Villa, umiinom ng alak, tila sa lahat ng taong parot-par ito kay Yusuf Zoc, si Flor Carson lamang ang laging naiwan. Siyempre, may pamilya siya, asawa at mga anak, kaya hindi siya maaaring umalis. Kung aalis ka ngayon, hindi ako sasama sa iyo, pero pangako ko, balang araw sa hinaharap, hahanapin kita, nakangiting sabi ni Flor Carson, habang pinapaikot ang pulang alak sa kanyang baso. At hindi mo ako kailangan ngayon. Ang pinakamahalagang gawain mo sa buhay na ito ay ang protektahan ang iyong asawa at anak na babae, tinapik ni Yusuf Zoc ang kanyang balikat at sinabing. At kumusta ka naman? Aalis ka ba mag-isa, o may sasamahan ka ba? Biglang tanong ni Flor Carson. Ruth Wilcox, Amber Vance, Miles O'Brien, pangalan ni Yusuf Zoc sa tatlong babae. Paano kung hindi sila sumama sa iyo? Tanong naman ni Flor Carson. Kumunot ang noo ni Yusuf Zoc, pero nang magsasalita na sana siya, bigla niyang tinaas ang kanyang kilay at tumingin sa malayong kalangitan sa gabi. Isang itim na figure ang mabilis na papalapit mula sa di kalayuan. Si matandang guruwang mula sa pamilyang Huang Jingcheng, dumating na ang matagal nang nawawalang si Elder Huang. Wu, bahagyang lumutang si Elder Huang papunta sa tabi ni na Yusuf Zoc at Flor Carson, at agad na tumayo ang dalawa upang magbigay pugay kay Elder Huang. Yusuf Zoc, nabalitaan ko na ang nangyari ilang buwan na ang nakalipas, nakikiramay ako, walang pakialam na sabi ni Elder Huang. Elder Huang, matagal na kitang hinahanap. Malalim na yumuko si Yusuf Zoc kay Elder Huang, gusto kong pumasok sa Dragon Gate, mayroon pa bang ibang paraan para mabuksan ang Dragon Gate Passage? Hey, narito ako para makita ka dahil mismo sa bagay na ito, sagot ni Elder Huang nang may misteryosong ngiti. Mag-usap tayo ng pribado, kung gayon, mag-usap kayong dalawa, bababa ako, matalinong tumalon si Flor Carson mula sa gusali. At inutusan din ang mga nagbabantay sa labas ng pangunahing gusali na umatras. Elder Huang, may paraan ka ba? Nag-aalalang tanong ni Yusuf Zoc. Hindi ko mabuksan ang Dragon Gate Passage, umiling si Elder Huang, pero may iba pang mga paraan para makapasok sa Dragon Gate World. Ano? Natigilan si Yusuf Zoc sa sinabi ni Elder Huang, paano nangyari iyon? Hindi mo ba ito kapanipaniwala? Tanong ni Elder Huang nang may bahagyang ngiti. Iilan lamang ang nakakaalam ng sekretong ito, marahil ako na lang ang natitira sa mundong ito. Nagsasabi ka ba ng totoo? Huminga ng malalim si Yusuf Zoc. Kung hindi, sa tingin mo makakamit ko ang state of great fetal breathing sa makamundong-mundong ito. Nakamit ko rin ang aking cultivation level pagkatapos ng ilang beses na pagpunta at pag-uwi mula sa Dragon Gate World, kung saan nakakuha ako ng spirit pills at mga pambihirang elixir. Pakisabi naman po sa akin, Elder Huang, paano ako makakapasok sa Dragon Gate? Bigla, lumuhad si Yusuf Zoc sa harap ni Elder Huang, bilang paggalang sa patriarka ng pamilyang Huang Jingcheng, at higit sa lahat, ito ay isang kritikal na sandali dahil kailangan niyang pumunta sa Dragon Gate. Masasabi ko sa iyo, pero kailangan mong sumang-ayon sa dalawang kondisyon, sabi ni Elder Huang nang hindi hinihiling na tumayo si Yusuf Zoc, at naging seryoso. Pakisabi naman, Elder, sabi ni Yusuf Zoc. Ang unang kondisyon, ikaw lang ang makakaalam ng sikretong daanan, walang ikatlong partido ang dapat makaalam. Giit ni Elder Huang. Paano naman ang mga asawa ko? Nag-isip si Yusuf Zoc. Hindi rin pinapayagan yan. Mariing tanggi ni Elder Huang. Nagdikit ng mahigpit ang mga kilay ni Yusuf Zoc. At ang pangalawang kondisyon. Hindi sumagot si Yusuf Zoc, sa halip ay nagtanong tungkol sa pangalawa. Ang pangalawang kondisyon ay kahit anong paraan ang gamitin mo, dapat kang bumalik kada 3 taon at magdala ng maraming elixir para sa akin. Hindi maaaring maging makapangyarihan ang isang bansang walang mabibigat na armas, ang Dragon Group ay masyadong mahina at nangangailangan ng mas malalakas na talento para magbigay ng suporta, kailangan natin ng mas maraming kapangyarihan para protektahan ang ating malawak na lupain. Deklara ni Elder Huang. Sige, sumasang-ayon ako sa pangalawang kondisyon, pero para sa una, kailangan ko pa ring isama ang mga asawa ko, at sinisiguro ko sa iyo,
hindi nila kailanman ibubunyag ang lokasyon ng daanan, sabi ni Yusuf Zok habang tumatayo. Sinisigurado mo, paano ka makakagawa ng ganoong garantiya? Sa Dragon Gate World, kayang magsagawa ng soul search ang malalakas laban sa mahihina. Kung may maghalughog sa kaluluwa ng mga asawa mo, hindi ba mabubunyag ang sikreto? May paraan para maiwasan yan. Sabi ni Yusuf Zok sa mabigat na tono, papatayin ko ang mga asawa ko at dadalhin sila sa Dragon Gate, at pagkatapos ko lang makapasok ng tuluyan sa Dragon Gate World saka ko lang sila gigisingan. Natigilan si Elder Huang, hindi niya naisip ang paraang ito. Gayunpaman, ang sikretong daanan ay lubhang mapanganib din, mas mapanganib pa kaysa sa Dragon Gate Passage. Kung isasama mo sila, may mga mamamatay. Bumantong hininga si Elder Huang, ipinapahiwatig na sumasang-ayon siya sa pamamaraan ni Yusuf Zok ng pagtanggap ng mga tao. Seryosong nagsalita si Yusuf Zok, gagawin ko ang lahat para protektahan ang kanilang kaligtasan. Hindi ko isusuko ang kahit isa sa kanila dahil hindi ko kayang matalo. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 633 Kailanman ay hindi maghihiwalay hanggang sa maputi ang buhok. Malamig ang gabi, mataas ang pumailanglang na kabilugan ng buwan, at habang umiihip ang banayad na simoy ng hangin, tinawag ni Yusuf Zok si Miles O'Brien na mag-isa at naglakad-lakad sa gilid ng jar fountain. Louis, 3 araw mula ngayon, plano kong sumama sa inyo, Ruth, at Ember para pumunta sa Dragon Gate, kaya kung gusto niyong bumisita sa bahay, dapat kayong umalis bukas. Kamakailan lamang, ang diwa ni Miles O'Brien ay naging mahina, pagod, at madalas na nagigising sa takot sa gabi. Pupunta sa Dragon Gate. Hindi ako sasama. Laking gulat ni Yusuf Zok nang walang pag-aalinlang ang tinanggihan ni Miles ang alok. Nanatili siyang nakatayo, walang ekspresyong nakatingin kay Yusuf Zok. Yusuf, ayokong umalis, pakiusap, huwag mo akong isama. Bakit? Hindi inaasahan ni Yusuf Zok na magiging ganito katindi ang reaksyon ni Miles. Umiling si Miles, ayokong pumunta sa mundong iyon, ayokong makakita ng mga espada na kumikislap, ayokong makakita ng dugo, natatakot ako na sa mga panahong iyon, hindi ito ang gusto ko. Isa pa, ano kaya ang mangyayari sa mga magulang ko kung aalis ako? Pumasok na ang kapatid ko, kaya hindi na ako pupunta. Biglang natahimik si Yusuf Zok. Puro sarili lang ang gusto niya, iniisip na walang magiging problema, na sana ay sumama si Miles sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, hindi niya makontrol ang pag-iisip ni Miles. Pero hindi ko alam kung magkakaroon pa ako ng pagkakataong mabuhay muli, kung makikita pa ba kitang muli. Pagkasabi nito, dahan-daang naglakad pasulong si Yusuf. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, sinundan siya ni Miles at Bamulong, gusto ko lang mamuhay ng normal. Naiintindihan ko, sa kalagayan mo ngayon, hindi talaga bagay na sumama ka sa akin. Hindi na sinubukan pang kumbansihin ni Yusuf Zok, nakakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagkawala, at hindi pa nga sigurado kung papayag si Ruth na sumama sa kanya. Pero kailangan niyang pumasok sa Dragon Gate. Ang pagkamatay ni Ariel, ang pagkabihag ni Paisley, hindi siya makakalagpas sa harang sa kanyang puso kung hindi siya pupunta sa Dragon Gate. Hindi na nagsalita ang dalawa at naglakad-lakad na lang sa paligid ng spring pool bago bumalik sa main building. Bago pumasok sa pangunahing gusali, sandaling huminto si Miles at sinabing, hihintayin ko ang iyong pagbabalik. Mariing tumango si Yusuf. Magdamag, umalis si Miles nang hindi nagpapalam kay Yusuf. Marahil ay masyadong nabagabag ang kanyang isipan at hindi niya alam ang sasabihin, kaya pinili niyang huwag nang magsalita. Bakit umalis si Miles? Tumakbo si Ruth papunta sa kwarto ni Yusuf. Tila nagtataka, bakit siya umalis mag-isa sa kalaliman ng gabi. Ruth, maupo ka muna. May itatanong ako sa iyo. Sumenya si Yusuf kay Ruth na umupo sa tabi niya. Ano iyon? Tanong ni Ruth na may pagtataka. Pupunta ako sa Dragon Gate para maghiganti, para iligtas si Crew. Sasama ka ba sa akin? Maingat na tanong ni Yusuf. Ang tibok ng puso ay parang nasa lalamunan, natatakot na baka tumanggi rin si Ruth. Ano sa tingin mo? Tayo'y magkasama, nagkakaisa bilang mag-asawa. Nasabi ko na, saan ka man magpunta, pupunta ako, hindi maghihiwalay hanggang kamatayan.
Hinawakan ni Ruth ang kamay ni Yusef habang nakangiti, kahit na bundok ng mga espada o dagat ng apoy ang nasa unahan, sasamahan ka ni Ruth. Ha ha ha, pagkarinig sa mga sinabi ni Ruth, tumawa ng malakas si Yusef at niyakap ito ng mahigpit. Anong nangyayari? Ayos ka lang ba? Pero, si Miles ba? Ayaw mong sumama sa'yo. Sa wakas ay napagtanto ni Ruth, bakas sa mukha niya ang pagkagulat. Hindi ko alam, baka gusto niyang pumunta, pero natatakot siya. Umiling si Yusef, ayos lang kung hindi siya pumunta, at saka, babalik kami. Nandito ako sa tabi mo, huwag kang malungkot. Siguro natatakot talaga siya, medyo na-trauma rin naman siya noon pa. Pag-alo ni Ruth. Sige, kung gayon ay maghanda ka na. Sa loob ng 3 araw, aalis na tayo. Tumanggaw si Yusef at sinabing, tayong dalawa lang. Paano naman ang iba? Tanong ni Ruth nang may pag-iisip. Tiyak na hindi sasama si Sarah, hindi rin sasama ang matanda. Kailangang alagaan ni Flor ang kanyang asawa at anak, tungkol naman kay Ember. Plano ko siyang isama sa amin. Marahil ay may paraan ang Dragon Gate World para matulungan siyang mabawi ang kanyang alaala. Tinanong mo na ba siya? Tanong ni Ruth. Umiling si Yusef Zok, hindi pa. Natatakot akong hindi siya papayag. Dapat nagtanong ka pa rin. Pumayag man siya o hindi, mas mabuting maging handa sa pag-iisip, nag-isip si Ruth Wilcox at saka nagmungkahi. Sige, magtatanong na ako ngayon. Maghanda ka na, sabi ni Yusef sabay tayo at lumabas ng kwarto. Ilang buwan nang nakatira si Ember Vance sa villa. Sa mga buwang ito, hindi siya pumupunta kahit saan o nagtanong tungkol sa kahit ano. Karaniwan, hindi ganito ang personalidad niya, hindi siya karaniwang nakakaupo ng tahimik. Ngunit siya ay naging tamad dito. Kahit wala siyang kakilala sa lugar na ito, pinilit pa rin niyang manatili, at hindi na umuwi. Nang kumatok si Yusef sa kanyang pinto, nagbabasa si Ember ng isang banal na kasulatan, isang tekstong Buddhist tungkol sa reinkarnasyon. Bakit ang layo mo? Binuksan niya ang pinto at pinapasok si Yusef. May gusto sana akong pag-usapan, nakangiting sabi ni Yusef habang nakaupo sa tapat niya. Talagang, labis niyang nagustuhan si Miss Ember dahil isa itong dalisay na individual, isang babaeng hindi taga-ilalim ng mundo, kundi isang babaeng may diwa nito. Sige, tumanggaw si Ember. Maaaring naiintindihan mo na ngayon. Patay na si Ariel Higgins, nabihag na si Paisley Kirk, at naghahanda na ako para pumasok sa Dragon Gate. Ngayon, nakahanap na ako ng paraan para makapasok, kaya papasok na ako. Tama, kailangan mong pumunta roon, dahil lalaki ka. Dapat mong patayin ang mga kasuklam-suklam na iyon. Galit na sabi ni Ember. Pero gusto kitang isama, biglang sabi ni Yusef. Natigilan si Ember at agad na nagtanong, bakit? Dahil hindi ko alam kung makakabalik pa ako. Ang paglalakbay na ito ay puno ng panganib na nagbubunga ng buhay at kamatayan. Kung hindi na ako babalik, hindi na kita makikita pang muli sa buhay na ito. Kung iiwan kita, hindi ako magiging panatag kahit saan. Mag-aalala ako para sa kinabukasan mo, para sa buhay mo, at natatakot pa nga ako na kung hindi na ako makakabalik, magpapakasal ka sa iba. Kaya nga gusto kitang isama. Binigyan siya ni Ember ng kakaibang tingin at saka yumoko na parang nag-iisip. Matiig ang hinintay ni Yusef ang kanyang tugon. Sino pa ang sasama sayo? Malumanay niyang tanong pagkaraan ng ilang sandali. Si Ruth Wilcox, ikaw, at ako, tayong 3 lang, sagot niya. Binibigkas ni Ember ang salita, pagkatapos ay biglang iniangat ang kanyang ulo at nagtanong ng may lakas ng loob, aking. Noong unang beses, kasama mo yan, di ba? Sandaling nawalan ng malay si Yusef. Ano ba ang nangyari sa kanya, at bakit niya bigla itong nabanggit? Oo, talaga, masiglang tumanggaw si Yusef. Alam ko na ba dati kung may iba ka ng girlfriend? Alam mo, sige, sasamahan na kita. Matapos itanong ang ilang mga bagay na ito, agad na sumang-ayon si Ember. Medyo natigilan si Yusef at medyo naguluhan sa pinapahiwatig ni Miss Ember. Ayokong magkaroon ng pagsisisi. Kung isang araw, mababalik ang alaala ko pero wala na ang lalaking mahal ko, ano pa ang saysay ng buhay ko? Hindi ko alam kung ano ang sumalubong sa akin. Noong isang araw, hindi ako nakatulog dahil sa lungkot na nararamdaman mo. Sa aking mga panaginip,
Sa aking mundo, tila ikaw lang ang naroon. Sa totoo lang, nagustuhan ko ang sinabi mo sa ospital noong isang araw. Mayroon itong isang uri ng katapangan, isang diwa ng pagkalalaki. Tumingin si Ember kay Yusef. Anong sabi ko? Tanong ni Yusef, sinusubukang alalahanin ang sinabi niya noon. Sabi mo, Ember, mula ngayon, sumunod ka sa akin. Kahit saan ako magpunta, doon ka pupunta. Hindi ako pinuno ng kahit anong grupo, pero ako ang tauhan ninyo. Nasa nakaraan ako, marahil hindi ngayon, ngunit magiging ganito ako sa hinaharap. Nawalan lang ako ng babae, kaya ayokong magsinungaling sa'yo o magsabi ng kahit ano pa. Wala akong pakialam kung tatanggapin mo ako, pero ikaw. Akin ka. Nang marinig ko yan, alam kong gusto mo akong protektahan, panatilihing ligtas ako sa tabi mo, at huwag mong hayaang saktan ako ng kahit sino tulad ng pananakit kay Ariel Higgins. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 634 na pagpasok. Ang bayan ni Yusef Zok sa lalawigan ng Shandong, na kilala rin bilang lungsod ng mga Springs, ang pinakamalaking kabisera sa bansa at ang tanging walang subway, dahil sa maraming bukal na nakakalat sa ilalim nito. Bilang isang tubong Shandong, pamilyar na pamilyar si Yusef sa kabisera ng probinsya. Pagkalipas ng 3 araw, matapos maisaayos ang lahat, isinama ni Yusef sina Ruth Wilcox at Ember Vance sa sikat na katimugang lugar ng Longquan Temple, kung saan mayroong isang malaking parke na tinatawag na Bai Mai Spring Park. Ang sikretong daanan na ibinahagi sa kanya ni Matandang Huang ay matatagpuan sa Longquan sa kabisera ng kanyang bayan, isa sa mga bukal sa Bai Mai Spring Park, sa kailaliman ng lawa. Sa pamamagitan lamang ng paghahanap ng tamang bukal at pagsisid dito palihim na makapasok ang isang tao sa Dragon Gate. Siyempre, napakalaki ng mga panganib, ang mga ordinaryong tao, at marahil kahit ang mga innate master, ay maaaring hindi magtagumpay na makatawid, dahil ang bukal ay puno ng mga nakamamatay na bitag. Silang dalawa lang ba ang isasama mo? Nakilala ni Yusef si Matandang Huang sa parke, na maaaring nag-aalala, kaya doon niya ito hinintay. Oo, tumanggo si Yusef at sumagot. Gusto kong malaman, paano mo sila natalo? At paano mo masisiguro ang kanilang ligtas na pagdaan sa ilalim ng tubig? Nakakunot ang noo ni Matandang Huang habang nagtatanong. Umiling si Yusef, yumuko ng may paggalang, at sinabing, Senyor, huwag mo na sana akong pahirapan pa. Biglang tumaas ang kilay ni Matandang Huang. Binabawi ni Yusef ang kanyang pangako, ngunit kung talagang mapapatamba niya ang dalawang babae, malamang na mamamatay sila sa kailaliman ng tubig. Tama na. Tama na. Pero dapat mong tandaan na ilihim ito. Bumantong hininga ng malalim si Matandang Huang. Gagawin ko. Pero, Senyor, may hindi ako maintindihan, at nakalimutan kong itanong sa iyo. Biglang tumingin si Yusef kay Matandang Huang, paano mo laging alam ang tungkol sa aking pisikal na kalagayan? Bakit? Hulaan ko, walang pakialam na sagot ni Matandang Huang. Hindi maaari yan. Tanong ni Yusef, na hindi makapaniwala. Huwag mo nang masyadong isipin yan. Maghanda ka na para pumasok. Gayun din, gusto kong sabihin sa iyo na ang sikretong daanang ito ay maaaring hindi na magtagal ng maraming taon. Itinuro ni Matandang Huang ang ibabaw ng tubig habang nagsasalita. Bakit? Tanong ni Yusef na may pagtataka. Dumarating ang panahon na ang tubig ay lalim. Taon-taon, bumababa ng malaki ang antas ng tubig, buntong hininga ni Matandang Huang. Nako, kung maubos ang tubig, pagbalik ko galing sa Dragon Gate, aayusin ko talaga ang ipinangako ko sa iyo. Ayos lang kung hindi mo kaya. Panipi, subukan mo lang protektahan ang sarili mo. Aalis na ang matandang ito. Mag-ingat ka, hindi na sumagot si Matandang Huang, at pagkatapos yumuko kay Yusef, umalis siya ng may mahahabang hakbang. Nagsunog sina Ruth Wilcox at Ember Vance ng 3 patpat ng insenso sa templo at ilang beses na yumuko bago nagsaya ang tatlo sa isang kompletong kainan sa lungsod at kumain ng ilang kinakailangang tuyong pagkain. Kinagabihan, ang dalawa, na ngayon ay nagpalit na ng damit at may dalang mga bote ng oxygen, ay inakay ni Yusef habang tumatalon sila sa lawa at mabilis na sumisid pababa. Pinagdugtong ang tatlo gamit ang mga kadena. Natakot si Yusef na kung sakaling magkaroon ng aksidente ay baka matangay sila ng agos, kaya't pinanatili niya silang konektado. Sa totoo lang,
Medyo natakot sina Ruth at Ember, pero nagtiwala rin sila kay Yusef. Sa ilalim ng Baymay Spring, maraming bukal ang umaalon pataas, malalaki at maliliit. Ang mas malalaki ay kahawig ng mga black hole, at ang mas maliliit ay kasinlaki lamang ng kamao. Ang bukal na binanggit ni Matandang Huang ay kabilang sa 100 bukal na matatagpuan sa Hilagang Kanluran. Hindi kalakihan ang bukal, tila wala pang isang talampakan ang diametro, hugis imbudo na may pinong buhangin sa paligid. Nang marating ni Yusef ang gilid ng bukal, iniunat niya ang kanyang kamao sa bunganga ng bukal. Mayroong puwersang nagtutulak sa loob dahil bumubulwak paitaas ang tubig mula sa bukal, kaya naman malakas ang puwersang iyon. Pagkatapos ay mahigpit na hinawakan ni Yusef ang mga kamay ng bawat babae, sinenyasan silang huwag kabahan, at sa kanya isinubsob ang kanyang ulo sa bakana ng bukal. Bagamat ang diametro ng mata ng bukal ay wala pang isang talampakan, ang paligid nito ay malambot dahil sa putik at pinong buhangin, kaya't madaling naipasok ni Yusef Zoc ang halos buong katawan niya dito. Kasabay ng isang tunog ng, gosh, ilang sandali pa, ginamit ni Yusef Zoc ang kanyang lakas at isiniksik ang kanyang buong katawan sa mata ng spring, pagkatapos ay hinayla ang kadena ng mahigpit, na naglabas ng isang tunog ng pag-click. Ako na ang susunod. Mapangahas si Ember Vance, at matapos yakapin ng mahigpit si Ruth Wilcox, siya ang naging pangalawang sumugod. Nang muling hinigpitan ang kadena, naglakas loob din si Ruth Wilcox at buong determinadong pumasok. Ang tubig sa ilalim ay naging malabo ngunit pagkatapos ay agad na lumino, bumalik sa orihinal nitong anyo pagkatapos lamang ng ilang paghinga. Kasabay nito, sa isang madilim na lagusan, kung saan hindi makita ang kamay sa harap nila, nagpumigla si Yusef Zoc pasulong na parang gumagapang sa isang bituka, dahil sa matinding presyon ng tubig sa unahan kaya kinailangan niyang patuloy na ipasok ang kanyang 10 daliri sa mga dingding ng lagusan, unti-unting sumusulong. Kung tungkol naman kina Ember Vance at Ruth Wilcox, na nasa likuran niya, halos lumutang sila pataas, hindi makontrol ang kanilang mga katawan. Kung hindi dahil sa cade nang nagdurugtong sa kanila, matagal na sana silang naanod ng presyon ng tubig. Alam ni Yusef Zoc na wala na siyang masyadong oras at hindi maaaring magtagal ng matagal, ngunit sa madilim na tunnel na ito, hindi niya man lang may paabot ang kanyang telekinesis, wala siyang nakikita, kaya't maaari na lamang siyang gumapang pasulong gamit ang kanyang likas na ugali. Sa wakas, pagkatapos ng halos kalahating oras na paggapang, biglang gumaan ang pakiramdam ni Yusef Zoc nang lumitaw ang isang mas malaking espasyo, at isang puwersang sumisipsip ang direktang humila sa kanya palabas. Madilim pa rin sa loob. Ang kadena ang nagugnay kina Ember Vance at Ruth Wilcox sa kanya, kaya tulad ni Yusef Zoc, bigla rin silang nahulog sa isang madilim na lugar na hindi nila alam. Siyempre, pakiramdam nilang lahat ay nasa tubig pa rin sila, na parang nahulog sa balon. Gamit ang lakas ng agos ng tubig, mabilis na hinawakan ni Yusef Zoc ang mga braso ni na Ember Vance at Ruth Wilcox, saka mahigpit na niyakap sila. Ang tubig ay dam-alay ng paikot, humihila pababa, malaki at magulong. Nahulaan ni Yusef Zoc na isa itong mas malaking butas sa ilalim ng lupa, kaya mahigpit niyang pinrotektahan ang mga ulo ni na Ruth Wilcox at Ember Vance habang silang tatlo ay patuloy na umiikot sa mabilis na agos, hanggang sa tuluyan silang hinigop pagkalipas ng ilang sandali. Hindi alam kung gaano nakatagal ang lumipas, bagamat biglang nagising si Yusef Zoc. Isang takot ang nagmula sa kanyang puso, siya ay nawalan ng malay. Niyakap niya ng mahigpit ang dalawang babae, at nalaman niyang naroon pa rin ang mga ito, tanging. Hindi sila gumagalaw, ang kanilang mga katawan ay nanlamig na parang yelo at walang kahit anong bahid ng reaksyon. Nang inag si Yusef Zoc sa buong katawan at nang inabot niya ang mga oxygen mask ng dalawang babae para hawakan, natuklasan niyang matagal nang nawala ang kanilang mga oxygen tank at maskara sa kung saan. Ember, Ruth, nang ibuka ni Yusef Zoc ang kanyang bibig, isang subo ng buhangin ang diretsyong bumuhos dito. Hindi niya alam ang gagawin. Gayunpaman, nang sandaling iyon, biglang tumigil ang mabilis na pag-ikot, at isang puwersang nagtutulak ang lumitaw, na nagbigay daan pa kay Yusef Zoc na makakita ng isang mahinang liwanag, kahit mahina, ito ay maliwanag. Lumakas ang puwersa ng pagtulak at pagkalipas ng 12 segundo, silang tatlo ay nabulunan ng tubig. Whoosh! Pagkalabas niya, biglang tumalon si Yusef Zoc mula sa tubig,
at iniluwa ang isang babae sa magkabilang kamay. Tila isa itong kuweba na may mahinang kislap ng liwanag. Dahil wala sa mood na magmasid kung nasaan siya, o kung may anumang panganib sa malapit, mabilis na inilapag ni Yusuf Zok ang dalawang babae sa gilid ng tubig. Huwag kang mamatay, hindi kita hahayaang mamatay, binaligtad ni Yusuf Zok ang mga babae para maubos ang tubig, habang patuloy na idinidiin ang kanilang mga dibdib, habang ang mga umaagos na sapa ay umaagos mula sa kanilang mga bibig at ilong. Kasabay ng isang hinga, si Amber Vance ang unang natauhan, dala ang maraming malinaw na tubig at buhangin na umaagos mula sa kanyang ilong at bibig, at marahas ding umuubo. Ruth, mas mahina na si Ruth Wilcox at hindi pa nga dumaan sa transformasyon gamit ang innate droplet, kaya matapos magsagawa ng ilang beses na artificial na paghinga si Yusuf Zok, wala pa ring tugon mula sa kanya. Ang patak ng innate, oo, ang patak ng innate. Natarante na inilapit ni Yusuf Zok ang daliri niya sa bibig ni Ruth Wilcox, at mabilis na tumulo ang patak ng innate. Bumangon si Amber Vance na may suporta, ang kanyang mukha ay puno ng luha, habang balisang pinagmamasdan si Ruth Wilcox. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 635 Panghihiram ng damit. Ubo-ubo-ubo, matapos matuno ang mga lilang patak sa bibig ni Ruth Wilcox, bigla siyang nagsimulang umubo ng malakas. Haha, tumawa ng malakas si Amber Vance, at napaupo rin si Yusuf Zok sa lupa ng may malakas na kalabog. Ruth, sabay na tawa at iyak ni Amber habang nakayakap din sa ulo ni Ruth Wilcox, maingat na pinupunasan ang buhangin sa gilid ng kanyang bibig at butas ng kanyang ilong. Dahan-daang iminulat ni Ruth Wilcox ang kanyang mga mata, nalilito noong una, at pagkatapos ay unti-unting nagkamalay. Ruth, ayos lang, nakayanan natin, nagmamadaling sabi ni Yusuf Zok, habang nakahawak sa kamay niya. Nakarating na ba tayo sa loob? Nagningning ang mga mata ni Ruth, at sumandal din siya para umupo. Hindi pa kami sigurado, napakadilim dito na parang kuweba, sa wakas ay laming-galing sina Amber at Yusuf. Sa harap nila ay isang maliit na lawan na may tunog ng mga bulan ng hangin. Isa rin itong bukal, at ang tubig mula sa bukal ay umaagos palabas sa isang siwang sa kalapit na pader na bato. Hindi kalakihan ang espasyong ito, isa lamang itong kuweba, na may madilim na lagusan sa likuran, na patungo sa isang hindi alam na destinasyon. Ang dahilan kung bakit may liwanag dito ay tila dahil sa isang uri ng bioluminescent na langaw sa tubig at mga dingding ng kuweba, na kumukurap-kurap ng paminsan-minsan, malamang mga alitap-tap. Maghintay kayong dalawa rito, titingnan ko lang at ihahanap ko rin kayo ng mga damit, sumulyap si Yusuf Zok sa dalawang babae. Ang dati nilang masikip na diving suit ay punit-punit na ngayon. Kapwa nasa kaawa-awang kalagayan sina Ruth Wilcox at Amber Vance, halos walang saplot ang itaas na bahagi ng katawan ni Ruth, at kalahati ng puwitan ni Amber ay lantad. Kung tungkol naman sa kanilang mga nakaraang kagamitan, tila naanod ang lahat maliban sa espada ni Yusuf Zok. Namula ang dalawang babae at tinitigan siya ng masama, pagkatapos ay humagalpak ng tawa. Ang ginhawa ng kaligtasan ang naglapit sa kanila, na nagbuklod sa kanilang mga puso. Dahil nagbahagi sila ng buhay at kamatayan, wala nang makapaghihiwalay sa kanila ngayon. Habang naglalakad papalapit si Yusuf Zok, iniunat niya ang kanyang telekinesis. Gayunpaman, nahirapan siyang tumagos sa mga dingding ng kuweba gamit ang kanyang telekinesis, ngunit malinaw na nakikita ang lagusan sa loob ng kuweba. Habang ginagamit niya ang telekinesis para tumingin sa lagusan mula sa malayo, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga ng mahina, kakaiba ang lugar na ito. Pwede ba tayong maglakad? Sumunod ka sa akin, maingat na pinagmasdan ni Yusuf Zok ang hugis simboryong kuweba bago kumaway kina Ruth Wilcox at Amber Vance. Kaya nating maglakad. Nagtulungan ang dalawang babae na tumayo at sumunod ng malapit kay Yusuf Zok. Pagkalipas ng halos 500 metro, lumitaw ang isa pang kuweba na hugis simboryo, halos kapareho ng kanilang kinaroroonan, kumpleto sa isang bukal, na ang tubig ay umaagos din sa mga bitek sa pader na bato. Anong nangyayari? Nabangga na ba tayo sa pader ng mga multo? Gulat na bulalas ni Amber Vance. Anong pader na multo? Magkaiba ang dalawang kuweba, umiling si Yusuf Zok. Ito ay isang serye ng magkakaugnay na kuweba, isa ring bukal,
Katulad ng bukal ng 100 veins, pero natatandaan ko ang hitsura ng kuwebang iyon, magpatuloy na tayo. Pinangunahan ni Yusuf Zok ang daan, at ang tatlo ay nagpatuloy sa daanan ng kuweba. Pagkalipas ng ilang daang metro, muling lumitaw ang parehong hugis simboryong kuweba, na ang lupain at bukal ay kapareho pa rin ng mga nauna. Ito nga ay isang serye ng magkakaugnay na mga kuweba. Matapos dumaan sa 7 o 8 magkakaugnay na kuweba, sa wakas ay nakaramdam ang tatlo ng hangin at nakatuklas ng isang sangandaan sa daan, na may liwanag na tumatagos. Sige, sige, sige. Mabilis na itinaboy ni Yusuf Zok ang dalawang babae. Maya-maya pa, tumayo ang tatlo sa gilid ng bangin, sa kalagitnaan ng bundok, na may maraming pasukan ng kuweba patungo sa bundok, tumayo sila sa isa sa mga ito. Bukod pa rito, mayroong talon na bumabagsak pababa mula sa tuktok ng bundok. Tumingin ang tatlo sa malayo, kung saan may isang ilog. Ang tubig nito ay napakalinaw kaya't kitang-kita ang pinakasahig, paliko-liko sa malayo. Napakaganda, maaaring dahil sa madaling araw, na mula sa kalagitnaan ng kanilang pag-akyat sa burol, ang pagtanaw sa malayo ay nagdulot ng matinding kasiyahan sa kanilang tatlo. Lahat ng nasa unahan ay lantian, kaakit-akit, at ang hangin ay may dalang sariwang halimuyak. Mabilis na lumawak ang telekinesis ni Yusuf Zok, dahil kaya na niya itong gamitin sa layong mahigit 30,000 metro. Gayunpaman, matapos mabuksan ang 8th Blood Pearl, wala siyang natuklasang anumang bagong espesyal na kakayahan. Walang mga kabahayan sa loob ng 12 kilometro, pero may mga tao. Tumaas ang kilay ni Yusuf Zok nang ideklara niya, nakapasok na tayo sa Dragon Gate World. Nasaan ang mga tao? Mausisang tanong ng dalawang babae. Sa ibaba ng Agos, mga 15 kilometro ang layo, sa tabi ng ilog. Ah, ganoon kalayo, labis na nagulat ang dalawang babae. Bagamat matagal na nilang alam na si Yusuf Zok ay pambihira, nakikita ba talaga niya ang mga taong 15 kilometro ang layo? Tara na, napagpasyahan ni Yusuf Zok. Ang malayong grupo ng mga tao, bagamat hindi ordinaryo, ay hindi rin mga eksperto, kahit papaano ay hindi kasing lakas niya. Kaya habang humahakbang siya paarap dala ang dalawang babaeng karga niya, mahigit 12 kilometro na ang nakalipas nang lumitaw ang mga ito 100 metro ang layo mula sa grupo. Doon, dalawang karwaheng hila ng kabayo ang huminto kasama ang 16 na gwardya na may dalang mga espada, isang matandang yaya at isang matandang katiwala, pati na rin ang isang babae at isang bata. Nanghuhuli ng isda ang babae at ang bata sa tabi ng batis, nagkalat ang mga gwardya, habang nagluluto ang matandang yaya at matandang katiwala. Biglang lumitaw si Yusuf Zok at ang dalawang babae, at agad silang nakita ng mga gwardya. Kaya naman, mabilis na nagtipon ang 16 na gwardya, habang ang bata at ang babae sa tabi ng ilog ay agad na tumakbo upang magtago sa likod ng mga karwahe. Hintayin ninyo ako rito, at magtago kayo sa likod ng mga puno, utos ni Yusuf Zok sa dalawang babae, dahil talagang nasa kaawa-awang kalagayan sila ng mga sandaling iyon. Tumakbo ang dalawang babae sa likod ng isang puno at yumoko, maingat na itinago ang kanilang mga sarili. Sa mga gwardya, may ilang mahahabang pana na nakapagtala na ng kanilang mga palaso at nakatutok kay Yusuf Zok. Itinaas ni Yusuf Zok ang kanyang mga kamay at malakas na sumigaw, "Huwag po sana ninyong maliin ang pagkakaintindi, wala po kaming balak na masama, humihingi lang po kami ng tulong." Hindi niya alam ang pananaw ng mga tao rito, kaya nanatiling maingat siyang nagbantay. "Anong kailangan mo?" Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang lumapit. Ang taong ito ay mayroong likas na antas ng cultivation at siya ang pinakamakapangyarihan sa grupo, na may partikular na istrikto na anyo. "Nakasalubong namin ng mga asawa ko ang isang halimaw sa kabundukan, at napunit ang kanilang mga damit, kaya maaari ba kaming humiram ng 2 pares ng damit pambabae?" Malakas na sabi ni Yusuf Zok. Hindi sumagot ang lalaking nakabaluti ngunit lumingon upang tumingin sa likuran ng mga karwahe. Maya-maya, lumapit ang matandang nurse mula sa likuran ng mga karwahe, may hawak na isang balot at iniabot ito sa lalaking nakabaluti. "Kunin mo ito." Biglang inihagis ng lalaking nakabaluti ang hawak niyang balot. Mahigit 100 metro ang layo, ang bungkos ay tumalsik diretso sa mga kamay ni Yusuf Zok na parang palaso. Sinalo ito ni Yusuf Zok gamit ang isang kamay, huminga ng malalim, at yumoko, "Salamat."
Pagkatapos ay tumalikod siya at bumalik sa kakahuyan. Magpalat ka ng ganito, may sapatos din, tingnan mo kung kasya, sabi ni Yusuf Zoc habang binubuksan ang balot. Sa loob ay may dalawang set ng napakarangyang damit na may masalimuot na berda. Kahit luma na, ang mga ito ay napakalinis. Tumalikod ka, at huwag kang sumilip, iniabot ni Amber Vance ang isang lilang set kay Ruth Wilcox, habang siya naman ay kumuha ng isang mapusyaw na berdeng set, parehong mahahabang roba na may magkadugtong na kwelyo. Maso na ring lumingon si Yusuf Zoc, habang kamandat din kay Amber Vance. Mabilis na nagpalit ng bagong damit ang dalawang babae, at ang mga sapatos ay hindi kapani-pani walang nagkasya ng husto, pagkatapos ay sabay silang tumayo. Nanatiling alerto ang convoy at walang ipinakitang senyales ng pag-alis, habang ang bata ay mausisa na sumilip mula sa likod ng mga karwahe. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang natukoy ng telekinesis ni Yusuf Zoc ang mahigit 20 pulang kabayo mga 12 kilometro ang layo. Ang mga nakasakay sa nagliliyab na mga kabayo ay pawang nakasuot ng unipormeng itim, na may mga kutsilyo at pana na nakasabit sa kanilang mga balikat, at mabilis na papalapit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 636 na pagkilos. Baka magkaroon ng away mamaya, huwag kayong lumabas ng kagubatan, sabi ni Yusuf Zoc. Hinayla ang dalawang babae pabalik sa kakahuyan pagkatapos makita ang isang papalapit na mabilis na kabayo, saka umupo at nakasandal sa isang puno. Anong problema? Pagnanakawan mo ba sila? Gulat na tanong ni Amber Vance. Hindi, may paparating, at sa palagay ko ay may kinalaman iyon sa kanila, itinuro ni Yusuf Zoc ang mga tao sa tabi ng sapa. Kung gayon, bakit hindi mo sila balaan para makapaghanda sila? Tanong ni Ruth Wilcox, na naguguluhan. Hindi, kararating lang namin dito, at hindi namin maaaring ibunyag ang lahat ng masyadong maaga. Ayokong malaman ng iba na may kakayahan akong innate sight. Maghihintay tayo at titingnan natin kung paano mangyayari ang mga bagay-bagay. Mukhang nabawasan na ang kanilang pagbabantay sa paligid natin at nagsimula na ulit magluto, itinuro ni Amber Vance, habang nakatingin sa malayo. Gutom ka rin siguro, di ba? Paumanhin ni Yusuf Zoc. Hindi naman, nagda-diet ako. Kumusta naman si Sister Ruth? Tumingin si Amber Vance kay Ruth Wilcox. Kaya kung hindi kumain ng 2 araw at hindi magugutom, sagot ni Ruth Wilcox, na nagda-diet din at hindi masyadong kumakain. Habang nag-uusap silang tatlo, nagsimulang manginig ang lupa, at mula sa malayo, narinig nila ang tunog ng mga yabag ng paa. Narinig din ito ng 16 na gwardya. Tumayo ang mga nagsimulang kumain, mabilis na pinalibutan ang 2 karwahe, at itinulak papasok ang mga babae at bata. Wow! 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 Biglang pumihil ng sabay-sabay ang 20 malalaking kabayo, at ilan sa kanila ay humajejek ng malakas. Ang 22 lalaking nakabihis panglaban, lahat ay may takip ang mga mukha, ay huminto rin, 10 metro ang layo. Pagkatapos ng maikling sandali ng kaguluhan, ang kapaligiran ay naging nakakakilabot na tahimik. Ang 22 lalaki at ang 16 na gwardya ay nagkaharap mula sa malayo. Ang matandang yaya ay may hawak na kutsilyo sa kusina, at ang matandang Katie wala naman ay inabot ang latigo. Patayin mo silang lahat maliban sa mga bata. Galit na senggal ng nangungunang lalaking nakaitim, saka pinabilis ang kanyang kabayo, na sumugod naman. Kasunod niya ay ang mga huni ng mga palaso na humihiwa sa ere, habang ilang mamamana ang tumutok at nagpapaputok mula sa malayo. Galit na umungol ang 16 na gwardya, ngunit hindi sila nataranta, sa halip, bumuo sila ng isang nagtatanggol na porma sayon, at ang bawat gwardya ay may maliit na kalasag na nakasabit sa kanilang kaliwang braso. Sumugod ang 21 lalaki, at ang mga humahampas na matatalim na palaso ay walang tigil na tumama sa kanilang mga kalasag, ang ilan ay tumama pa sa kanilang mga binti. Isang matinding labanan ang naganap sa harap ng mga nagtatakang mata ni na Yusuf Zoc, Ruth Wilcox, at Amber Vance. Walang salitang nagpalitan, nang magbanggaan ang 2 panig. Ang sumunod ay ang kalabog ng malamig na bakal. Nakita ni Yusuf Zoc ang dibdib ng isang gwardya na nakabukas, ang lalamunan ng isang lalaking nakaitim ay naputol, at ang mainit na dugo ay tumalsik, kasabay ng sigaw ng mga kabayo at kalalakihan.
Hindi na nang-ahas sina Ruth Wilcox at Amber Vance na manood pa dahil masyadong madyugo at napakalupit nito. Ayan, isa itong larangan ng digmaan. Para bang sila ay tunay na muling nagkatawang tao sa isang panaginip, at nang magising, natagpuan ang kanilang mga sarili sa ganitong ang kakaibang malamig na mundong ito. Tutulong ako, hindi sila magtatagal, nagpasya si Yusuf Zok na huwag mag-atubili lamang. Kailangan niya ng pagkakakilanlan, kailangan niyang mabilis na maunawaan ang mundong ito, at kailangan din niya ng mga gabay. Siyempre, kailangan din niyang suklian ang kabaitan ng dalawang pares ng damit, kaya tumayo siya, tumalon palabas, at tumakbo patungo sa karamihan. Ang mga nakasuot ng itim at nasangkot sa isang mabangis na labanan ay nagulat nang makita nilang may biglang tumalon mula sa kagubatan, ngunit ang mga malinaw na sinanay na mamamatay tao na ito ay hindi lahat ay gumanti, marami ang nagpatuloy sa pakikipaglaban, at dalawa lamang ang may hawak na horse-cutting saber na sumugod patungo sa kanya sa pagtatangkang pigilan siya. Habang tumatakbo, inihagis ni Yusuf Zok ang punyal na nasa kanyang kamay, na tumilapon na parang isang guhit ng liwanag at mabilis na bumaon sa noo ng isa sa mga lalaki. Nang tumusok ang punyal sa noo ng isang lalaki, ginamit ni Yusuf Zok ang momentum para tumalon mula sa ulo ng kabayo, mabilis na hinugot ang punyal, at sa isang mabilis na pagpihit ng kanyang katawan, nahiwanan niya ang ulo ng isa pang lalaki. Ang kanyang mga galaw ay napakabilis at napakalakas, na isinagawa sa isang maayos na paraan. Higit sa lahat, hindi siya tumigil matapos niyang talunin ang dalawang lalaki, sa halip, nagpatuloy siya sa pagsulong, sumugod sa gitna ng labanan. Ang galing naman ng galaw mo, ang galing. Pagmamalaki ni Amber Vance. Lalaki ba niya ito? Kahanga-hanga, nakapatay ng lalaki sa loob ng 10 hakbang nang walang iniiwang bakas. Hindi ko alam na ganito pala siya kalakas, bulong ni Ruth Wilcox, habang nakakuyom ang mga labi. Sa pagdating ni Yusuf Zok at sa kanyang mabilis na pangangaso, tuluyang nagkagulo ang karamihan. Tumalon din pababa mula sa kabayo ang pinunong nakaitim at iwinaksi ang kanyang espada patungo sa kanya. Pero, ang mga taong ito ay pawang napakahina, karamihan sa kanila ay nagsasanay lamang ng pag-aayuno, at tanging ang pinunong nakaitim lamang ang halos nakaabot sa antas ng katutubo. Habang pinapanood ang pinuno na lumalaban sa kanya, malamig na sumanghal si Yusuf Zok at casual na inihagis ang kanyang punyal, tumagos sa puso ng isang taong nagtatangkang palihim na umatake mula sa likuran. Kasabay nito, gamulong siya sa lupa, kinuha ang horse-cutting saber, at dumaan sa pinunong nakaitim. Paf! Hindi pa nga nagkaroon ng pagkakataong sumugod ang nakaitim na pinuno nang hiwain siya sa gitna ni Yusuf Zok. Swoosh! 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 Si Yusuf Zok ay parang isang demonyong tumatalon palabas mula sa impyerno, walang humpay na hinahabol at tinatalon ang kanyang biktima. Ilang sandali pa, lahat ng 22 malalakas na lalaki na nakaitim ay patay ng nakahandusay. 20 sa kanila ang napatay niya mismo, habang 2 naman ang pinatay ng mga gwardya. Siyempre, 6 na gwardya rin ang namatay. Kinuha ni Yusuf Zok ang kanyang punyal at ipinunas ito sa damit ng isang bangkay bago tumalikod at naglakad palayo. Utang namin sa iyo ang aming buhay, mahal na Ginoo. Mabilis na inakay ng babae ang bata palabas ng karwahe at yumuko sa Papa Atreides na figure ni Yusuf Zok, habang ang mga gwardya ay nakaluhod din, magkahawak ang mga kamao bilang pasasalamat. Hindi mo kailangang maging magalang, salamat sa paggamit ng damit mo. Ikinumpas ni Yusuf Zok ang kanyang kamay at nagmamadaling pumasok sa kagubatan. Tara na, aalis na rin tayo, komandat si Yusuf Zok sa 2 babae. Hindi ba dapat tayo tumuloy kasama nila? Naintindihan ni Amber Vance ang sinabi, kakaiba ang pakiramdam. Marahil ay nakialam si Yusuf Zok na may motibo, kaya bakit niya bigla gustong umalis. Natawa si Yusuf Zok, kung hindi nila tayo hihilinging manatili, hindi tayo dapat mamilit. Ituloy natin ang paglalakbay at tingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari. Nako, 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 ang hirap talagang makuha, naiintindihan ko na, humajejek na sabi ni Amber Vance. Yusuf Zok, ang galing mo talaga, di ba? Tuwang-tuwa rin si Ruth Wilcox ng oras na iyon. Bukod sa paglipad, ang pakikipaglaban ni Yusuf Zok ay napakaganda ngayon, ang kanyang mga galaw ay mabilis, at tila isa siyang bayani,
na nagpapakita ng isang napakagandang anyo. Ang mga taong ito ay mga ordinaryong maliliit na isda lamang, hindi ko man lang nagamit ang kalahati ng aking lakas, kaya napakadali lang nilang mapatay, humiling si Yusuf Zok. Ang mga taong ito ay liga ang layo mula sa mga cultivator. Yusuf Zok, sinusundan nila tayo, habang naglalakad ang tatlo patimog sa pangunahing kalsada, 2 karwaheng hila ng kabayo at ang 10 gwardya ay nagmadali ring sumunod sa kanila. Bagamat hindi mabilis ang kanilang takbo, naabutan nila si Yusuf Zok at ang iba pa sa loob ng ilang minuto. Mahal na Ginoo, sandali lang po. Itinaas ng babae ang kurtina ng karwahe, tumalon pababa, at yumuko kina Yusuf Zok, Ruth Wilcox at Amber Vance, na sinasabi, Mahal na Ginoo, pupunta ba ang 2 kerida sa Ji Province Prefecture? Ji Province Prefecture. Nagkatinginan sina Yusuf Zok at ang 2 babae, napagtanto na ang daang ito ay patungo sa isang lugar sa Ji Province Prefecture. Tunay nga, iyan ang ating destinasyon. Tumanggo si Yusuf Zok. Napakaganda niyan. Pupunta rin kami sa Ji Province Prefecture. Mga mahal na Ginoo at mga ginang, mangyaring sumakay kayo sa aming karwahe. Para sa kabaitan mo ngayon, pagdating natin sa Ji Province Prefecture, gagantihan kita ng malaki. Napakaganda, makakasakay tayo sa isang karwahe. Hindi pa ako nakasakay sa ganitong klaseng kabayo, masiglang pumalakpak si Amber Vance ngunit agad na natahimik dahil sa titig ni Yusuf Zok. Ngumiti si Yusuf Zok, ayos lang iyan, hindi ko naman sila maaasahan na sasamahan ako sa paglalakad hanggang sa Ji Province Prefecture. Salamat po, mga ginang, sumakay na po kayo, maraming espasyo sa loob, magalang na inanyayahan ng babae sina Ruth Wilcox at Amber Vance papasok sa karwahe. Hindi sumakay si Yusuf Zok sa karwahe, sa halip, nakakita siya ng ekstrang kabayong lalaki na kulay kastanyas sa likuran at mabilis itong sinakyan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 637 Malaking Bar-ilan. Ginang, ako po si Leia Erickson. Salamat sa pagliligtas ng buhay ko. Napagtanto ng pinuno ng mga gwardya na si Yusuf Zok ay napakagalang at hindi pumasok sa karwahe ng pamilya, sa halip ay sumakay siya sa kanyang kabayo papunta sa tabi ni Yusuf at nagpakilala. Gayunpaman, sa sandaling ito, medyo kakaiba para sa kanya dahil ang batang Panginoon ay tila hindi gaanong mahusay sa pagsakay sa kabayo, at tila kakaiba ang itsura. Huwag mo nang banggitin, pinahiram mo ako ng damit, at tinulungan kitang pumatay ng mga tao, hanggang ngayon pa. Nakangiting sagot ni Yusuf Zok. Maaari ko bang itanong ang kagalang-galang na apelyido ng batang Panginoon at kung saan ang iyong bayan? Si Leia Erickson ay may natural na istrikto sa mukha, ngunit sinikap niyang magmukhang nakangiti sa oras na ito, dahil ang taong nasa harap niya ay napakalakas at kakaligtas lang sa kanila. Ang pangalan ko ay Zhang Sheng. Sasabihin na sana ni Yusuf Zok na Yusuf Zok ang pangalan niya, pero naisip niya na baka kamuhian ito ng mga tao sa Dragon Gate World, kaya bigla siyang nagbanggit ng kakaibang pangalan, at tinawag na lang ang sarili niyang Zhang Sheng. Tungkol naman sa bayan ko. Hindi ko rin alam. Dati naman akong nakatira sa malalalim na bundok, nagkibit-balikat si Yusuf Zok habang nagsasalita. Bahagyang ngumiti si Leia Erickson at hindi na nagpatuloy sa pagtatanong, dahil malinaw na ayaw nang magsalita pa nitong si Zhang Sheng. Samantala, masigla ang usapan sa loob ng karwahe, kasama ang 3 babae at 1 bata, na paminsan-minsan ay umaapaw ang kanilang tawa. Hoy, asawa, halika rito. Habang paminsan-minsang nakikipag-usap si Yusuf Zok kay Leia Erickson, itinaas ni Amber Vance ang kurtina at kumaway kay Yusuf. Agad na pinatakbo ni Yusuf Zok ang kanyang kabayo papunta sa karwahe, habang nakatingin din ng kakaiba kay Amber, nakakatawag lang sa kanya ng asawa. Sumulyap si Amber kay Yusuf at bamulong, iyan ang tawag sa iyo ng lahat, eto, para sa iyo ito. Pagkasabi niya noon, inabot niya sa kanya ang isang kahon ng pagkain. Ang pangalan ko ay Zhang Sheng, bulong ni Yusuf Zok sa tainga ni Amber habang kinukuha ang kahon ng pagkain. Naiintindihan ko, sagot ni Amber, bago hinayaang ibaba ang kurtina at ipagpatuloy ang masiglang daldalan sa loob. Binuksan ni Yusuf Zok ang kahon ng pagkain at nakita ang iba't ibang uri ng pastry na pino ang pagkakaluto, lahat ay may nakakaakit na amoy.
Kumuha siya ng isa at kumagat, at sa tingin niya ay napakasarap nito at lalong malagkit. Mukhang galing sila sa isang napakalaki at mayamang pamilya. Nahalata ni Yusef na ang mga babaeng at batang ito ay kabilang sa isang pamilyang mayaman, base sa kanilang pananamit at pagkain kanilang kinakain, ang pamilyang ito ay nagbibigay pansin sa mga masasarap na bagay. Pagkatapos kumain ng ilang pastry, muling lumapit si Yusef kay Leia Erickson at nagtanong, gaano pa kalayo ang papuntang Jizhou Prefecture? Mga 1500 li, sa palagay ko. Sagot ni Leia Erickson pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip. Hanggang doon, nagulat si Yusef, iniisip na kung walang mga highway o sasakyan, ang pag-asa sa maliit at luma at sirasirang karwahe para bumiyahe ng 11,300 li ay aabutin ng maraming araw at maaaring magkapaltos pa sa kanyang puwitan. Malaki ba ang Jizhou Prefecture? Hindi pa ako nakapunta roon. Kami ng aking asawa at ng kanyang ginang ay palaging nakatira sa kabundukan, halos tuluyang hiwalay sa mundo, kaya hindi namin alam kung ano ang hitsura ng Jizhou Prefecture. Maaari mo bang ikwento sa akin ang tungkol dito? Tanong ni Yusef. Hey, hindi alam ni Master Zhang ang tungkol sa Jizhou Prefecture. Kung ganoon, bakit ka pupunta sa Jizhou Prefecture? Tanong ni Leia Erickson, nagkunwaring walang pakialam. Narinig ko na yan pero hindi ko pa napupuntahan yan. Pupunta para libutin ang mundo. Alam ni Yusef na nag-aalala pa rin sa kanya si Leia Erickson at hindi ito lubos na pinagkakatiwalaan. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, sumagot si Leia Erickson, ang Jizhou Prefecture ay nasa baybayin ng East Sea at ito ang pinakamalaking prefecture sa silangan. Ito ay napakamasagana, may malaking populasyon, at medyo masigla. Naiintindihan ko, tumanggaw si Yusef, marahang bamantong hininga, at tumigil na sa pagtatanong pa. Alam niyang ito ang Dragon Gate World, ang Saint Dragon Continent, isang lugar na may imperyo at pinakamalaking organisasyon ng cultivation, maraming cultivation sect, at marami pang iba. Pero ano nga ba talaga ang mundong ito? Ang mga lokal na kaugalian, ang mga batas, ang paraan ng pamumuhay, ano kaya ang magiging hitsura ng lahat ng ito rito? Hindi na nagpatuloy sa pagtatanong si Yusef Zop dahil ang labis na pagsasalita ay malamang na pumukaw ng hinala. Pagkatapos maglakad ng isang araw, nagkampo sila at nagpahinga pagsapit ng gabi, na naaayon sa pagkakaiba ng oras sa daigdig, kasama ang araw at buwan. Nakita pa nga ni Yusef ang Big Dipper. Pagkatapos ng hapunan, sumama sina Amber Vance at Ruth Wilcox kay Yusef, lahat sila ay nakatingala sa gasuklay na buwan at sa Big Dipper. Kung hindi ko lang narinig at nakita ang ganito karami rito, iisipin kong mundo ang lugar na ito, mapait na sabi ni Ruth. Pero hindi naman. Ang mundong ito ay dapat na isang uri ng parallel na espasyo, kaya naman naroon ang buwan at araw, at pati na rin ang mga panahon ng tagsibol at taglagas. Sa puntong ito, sinabi ni Amber, nasa hilagang rehiyon tayo ngayon ng yon, sa loob ng Saint Dragon Empire. Mahigit 1,000 milya ang layo ng Jizhou Prefecture mula rito, at kakailanganin natin ng kalahating buwan para makarating doon. Ang mga karaniwang pera rito ay mga baryang pilak at mga baryang ginto, kung saan ang isang baryang pilak ay makakabili lamang ng isang mangkok ng pansit, at ang isang baryang ginto ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 300 baryang pilak. Bukod dito, mayroong 13 estado rito, at ang mga kabisera ng kanilang mga dinastiya ay pawang tinatawag na mataas na kabisera, kasama ang dragon bilang kanilang totem, at ang royal clan ay may apelyidong dragon. Ang babae ay tinatawag na Snow Skirt, at ang bata ay pinangalan ng Wandering Cloud. 3 buwan na silang naglalakbay mula sa Snow City ng Yun North. Prepektura ng Jizhou ang kanilang destinasyon, naroon ang pamilya ng kanyang asawa, pero hindi niya binanggit kung ano ang kanilang ginagawa, dagdag ni Ruth. Magaling, nakalap mo ang detalyadong impormasyon. Papuri ni Yusef. Masyadong madaldal ang mga bata, kaya sinabi niya lahat ng kailangang sabihin. Ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Amber. Walang pagmamadali sa pag-alis, kailangan nating mas maunawaan ang tungkol sa lugar na ito. Wala akong interes sa kahit anong imperyo, naghahanap ako ng sekta ng martial arts, bulong ni Yusef. Naiintindihan. Lumitaw ang hamog at hamog sa gabi, kaya bumalik sina Ruth at Amber sa karwahe. Sa katunayan, may isa pang karwahe,
ngunit puno ito ng mga kalakal at bagahe. Naging mapayapa ang mga sumunod na araw, at mas nakilala ng dalawang babae si Snowskirt, kung saan buong pagmamahal silang tinatawag ng bata na, tita. Marahil dahil malapit na sila sa Jeju Prefecture, unti-unting dumarami ang mga manlalakbay sa daan. Ang mga lokal, kapwa lalaki at babae, ay may mahabang buhok at nakasuot ng mahahabang robe na may kasamang sapatos na tela, na wala ni isa sa kanila ang nagpapakita ng anumang bahid ng modernidad. Sa ikalimang araw, sa wakas ay natanon na ng grupo ang isang maliit na bayan. Gayunpaman, walang balak sina Snowskirt at Leia Erickson na pumasok sa bayan. Sa halip, inutusan nila ang lahat na huminto at pagkatapos ay tahimik na naghintay. Pagkalipas ng halos 10 minuto, may isang taong may dalang dobleng watawat sa kanilang likod at nakasakay sa isang mabilis na kabayo ang lumitaw sa opisyal na kalsada. Di nagtagal, lumitaw ang isang malaking bilang ng mga nakabaluti na individual, lahat ay nakasakay sa mga kabayo at may dalang mga espada, at nakasuot ng kanilang uniforme. Mga sundalo sila, buntong hininga ni Yusef, habang napansin sa 800 matitipunong sundalo ang dalawang lalaking nakasuot ng berdeng damit, isa sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon at ang isa naman sa kaharian ng dakilang respirasyon ng bata. Mabilis na pinalibutan ng 800 ang dalawang karwahe, ang nasa likurang hanay ang naging nangunguna, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsulong. Walang pumilit kina Ruth o Ember na bumaba sa karwahe, ni walang lumapit para magtanong. Si Leia lang ang humawak sa lahat ng koordinasyon. Pagbalik sa daan, ang dalawang magsasaka sa 800 ay sumakay sa tabi ni Yusef, walang atubiling pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa. Si Yusef ay may suot na espada sa kanyang baywang, ngunit ang espadang ito, kapag hindi binunot at hindi nakamamatay, ay hindi naglalabas ng anumang aura, mukha lamang itong isang ordinaryong espada. Nagpapasalamat ako kay Batang Panginoong Yusef sa pagliligtas sa ating ginang. Pagdating natin sa Jeju City, tiyak na bibigyan ka ng aking Panginoon ng malaking gantimpala. Sabi ng cultivator sa Foundation Establishment Stage, ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ng emosyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 638 Hari ni Higgins. Pagkalipas ng ilang araw, sa prepektura ng Jizhao. Ang Jizhao ay isa sa 13 pangunahing lalawigan, at ang Jizhao Prefecture ang kabisera nito, na ipinagmamalaki ang pinakamalaking populasyon at teritoryo. Habang papunta, hindi aktibong nagpaplano si Yusef Zok na umalis, dahil hindi naman siya nag-iisa, kailangan niyang asikasuhin ang kaligtasan at mga kaayusan sa hinaharap para kina Ruth Wilcox at Ember Vance. Kaya naman, dahil hindi pinapayagan ni Sky Torres na umalis sina Ruth at Ember, nagpasya siyang manatili na lang sa gitna ng karamihan. Pagdating nila sa Jizhao Prefecture, ang unang hula ni Yusef ay ang babae at bata ay maaaring pamilya ng isang lokal na administrador o ng gobernador, ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang karwahe ay hihinto sa harap ng isang lugar na tinatawag na Green King's Mansion. Para matatawag itong palasyo ng hari, kailangan itong pagmamayari ng isang prinsipe ng dinastiya, maaaring anak ng emperador, kapatid nito, o marahil isang tiyuhin. Kaya naman, malinaw na kitang-kita na isa itong taong may malaking kahalagahan. Hindi nang ahas si Yusef na gamitin ang telekinesis para sumilip ng padalos-dalos. Ang isang palasyo ng hari ay tiyak na magiging isang lugar kung saan nakahiga ang mga nakayukong tigre at mga nakatagong dragon, hindi ba? Isang grupo ng mga tao na may iba't ibang edad ang mabilis na lumabas mula sa palasyo, tinulungan si Sky Torres na makababa mula sa karwahe. Itinagubilan din niya na si Yusef at ang iba pa ay dapat na maayos na makipag-ayos at tatalakayin niya ito sa prinsipe mamaya. Isang katiwala ang naghatid kina Yusef Zok, Ruth Wilcox, at Ember Vance sa isang pasukan sa gilid ng bahay. Napakalaki ng bahay, posibleng may 8 patio papasok at palabas. Maraming mga katulong at dalaga, at ang bawat patio ay may mga armadong gwardya, na nagpapahiwatig ng mataas na antas ng seguridad. Silang tatlo ay dinala sa isang liblib na patio, isang hiwalay na maliit na bakuran na napapalibutan ng matataas na pader na tanging isang pulang barnisadong pangunahing tarangkahan lamang, sa lubos na pag-iisa at pag-iisa. May 3 silid, ang pangunahing silid ay nasa gitna at ang 2 silid sa gilid ay nasa silangan at kanluran.
Ang mga kagamitan sa mga silid ay napakaganda rin, na may mga mesa at upuan na gawa sa sandalwood na bahagyang naaamoy ang halimuyak ng sinaunang panahon. May mga kurtina ang mga kama, at bago ang mga kumot. Napakapino ng tea set na nakalatag sa mesa. Nang mapapasok na sila ng Katie wala, pinauwi na niya sila at saka nagpatuloy sa kanyang mga gawain. Ano na ang gagawin natin ngayon? Pagkaalis ng Katie wala, sina Ruth Wilcox at Amber Vance ay tumingin kay Yusuf Zoc ng may pag-aalala. Isipin mo na lang nakasama nila ang isang prinsesa at isang prinsipe sa paglalakbay patungo sa mansyon ng isang prinsipe. Huwag magmadali, pero mula ngayon, mag-ingat ka sa pagsasalita natin. Kailangan nating maging maingat at maingat sa ating komunikasyon dito, may mga dalubhasa rito. Kung gayon, plano mo bang manatili o aalis? Tanong ni Ruth Wilcox. Magdedesisyon ako pagkatapos kong makita ang prinsipe. Kahit na umalis tayo, kakailanganin pa rin natin ng sapat na gastusin sa paglalakbay. Tiyak na hindi natin maaaring palampasin ang anumang gantimpala mamaya. Tandaan mo, wala tayong kahit isang sentimo ngayon. Natatawang sabi ni Yusuf. Tama, dapat tayong maghanda ng sapat na gastusin sa paglalakbay kung aalis tayo. Paulit-ulit na tumango si Amber Vance. Dahil wala silang pera, kaunti lang ang alam nila tungkol sa mundo, kaya ang kaligtasan ay isang problema. Alam nilang pareho na si Yusuf Zoc ay isang taong may mga ideya at determinasyon, hindi isang taong walang inaalala o walang plano. Kaya't nagpa siya silang makinig sa anumang sasabihin ni Yusuf. Kuwait. Samantala, sa loob ng Palace Hall ng Royal Palace, isang binata na may pares ng sexing maliliit na bigoat ang karga ang batang nagngangalang Xingyon, habang tumatawa ng malakas. Ang lalaki ay tila mga 25 o 26 na taong gulang lamang, medyo gwapo, at ang maliliit na bigoat na iyon ay lalo lamang nakadaragdag sa kanyang karisma nang hindi siya nagmumukhang hubad ang labi o matanda na, sa madaling salita, ang mga bigoat na iyon ay perpektong bumagay sa kanyang personalidad. Matapos makipaglaro sa bata ng ilang sandali, ang bata ay kinuha ng kanyang yaya, at lumapit ang binata kay Sky Torres, at mahigpit na ibinalot ito sa kanyang mga braso. Ang kapabayaan ko, ang kasalanan ko, ang nagdulot sa iyo ng pangamba. Ang binata, ang hari ni Higgins ng mansyon ng hari ng Green, ay 25 taong gulang lamang. Sa sandaling ito, niyakap niya ng mahigpit si Sky Torres, kitang-kita ang pagmamahalan nila sa isa't isa. Sino ang mga taong iyon? Mausisang tanong ni Sky Torres. Hindi sila taga-kabisera. Ilan lang iyan sa mga bandidong na-offend ko sa mga nakalipas na taon, wala akong dapat ikabahala. Mabuti na lang at ligtas kayong dalawa. Lahat ng iyon ay salamat sa taong iyon na nagngangalang Yusuf. Nakangiting sabi ni Sky Torres. Oo, narinig ko na may lumitaw na isang eksperto na nakapatay ng 20 lalaki at mayroon ding 2 asawa na kasing ganda ng mga heavenly immortal, tama ba? Nakangiting sabi ni Higgins King. Ang gaganda talaga nila, may magandang ugali, at talagang espesyal. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Sky ng ganito kahanga-hangang mga babae, tumango si Sky Torres at sinabing. Haha, pero kasing ganda ba sila ng Sky ko? Tumawa ng malakas si Higgins King. Hindi nangangahas si Sky na ikumpara ang sarili niya. Sabi ni Sky Torres nang may nahihiyang ngiti. Talaga, sino pa ba sa mundo ang mas maganda pa kaysa sa Sky ko? Umiling si Higgins King. Malalaman mo rin kapag nakita mo na sila. Gayunpaman, tila silang tatlo ay walang tahanan. Siguro tatanggapin sila ng prinsipe. Na si Yusuf Zoc ay hindi isang ordinaryong individual. Hindi naman masamang ideya na manatili siya sa tabi ng prinsipe para asikasuhin ang mga bagay-bagay at magsilbing bodyguard. Umiling si Higgins King, mayroon akong 3,000 bisita sa aking palasyo Maharlika, bawat isa ay may kanya-kanyang kasanayan. Para mapanatili ang isang tao, kailangan kong malaman ang kanilang pinagmulan. Hayaan mo muna akong makipagkita sa kanila. May tao, dalhin mo ang mga bisita rito. Pagkalipas ng 20 minuto, sa wakas ay nakarating na sina Yusuf Zoc, Ruth Wilcox, at Amber Vance sa labas ng Palace Hall. Napakalawak ng patio, kaya naman nang sunduin sila ng mayordoma, ang biyahe pabalik-balik ay inabot ng 20 minuto. Gayunpaman,
Nang papasok na sana si Yusuf Zok sa bulwagan na nakahanda ang kanyang espada, biglang pinigilan siya ng isang di nakikitang gwardya. Ang mga papasok sa bulwagan ay hindi maaaring magdala ng mga armas. Hindi umaalis sa aking tagiliran ang aking espada. Ipaalam mo sa iyong prinsipe na kung hindi ko madadala ang aking espada, wala nang magaganap na pagpupulong. Humakbang paatras si Yusuf Zok at malamig na sinabi. Mapangahas, sigaw ng gwardya, malapit nang bunutin ang kanyang espada. Anong ginagawa mo? Ang lakas ng loob mo. Biglang lumabas si Sky Torres, pinagalitan ang dalawang gwardya, at pagkatapos ay magiliw na binati si Yusuf Zok, Mr. Yusuf, tanggapin mo sana ang aking paghingi ng tawad. Naghihintay na ang prinsipe sa loob, pumasok ka na po. Saka lamang pumasok si Yusuf Zok, habang si Sky Torres ay naiwan ng isang hakbang, nakikipag-usap kina Ruth Wilcox at Amber Vance. Malawak at maluwang ang Palace Hall. Pagpasok niya, nakita ni Yusuf Zok ang Haring Higgins na nakaupo roon ng marangya, kasama ang isang lalaking nasa edad 40, may berdeng balbas at mahabang buhok, at may hawak ding espada sa kanyang tagiliran. Hindi ginamit ni Yusuf Zok ang telekinesis para galugarin ang lalaking ito na nasa katanghaliang gulang, ngunit alam niyang ang taong ito ang marahil pinakamalakas sa Royal Palace, ang kanyang aura ay mas malakas kaysa sa Big Fetus Breath. Ha, oo nga. Habang matatag na nakatayo si Yusuf Zok at ang kanyang mga kasama, isang mahinang bulalas ang pinakawalan ni Higgins King, habang nagliliwanag ang kanyang mga mata. Bahagyang naniningkit ang mga mata ni Yusuf Zok, kung isa itong maalay na prinsipe, medyo magiging abala iyon. Gayunpaman, hindi nagpakita ng anumang pagnanasa o sakam na ekspresyon si Higgins King, sa halip ay bahagyang itinaas lamang ang sulok ng kanyang bibig. Pagkatapos ay hinintay na magbigay-pugay sina Yusuf Zok at ang kanyang dalawang kasama. Siya ang prinsipe, at natural lang, ang iba ang kailangang magsalita at magbigay-pugay muna sa kanya. Kahit na siya ang kanilang tagapagligtas, kailangan pa rin nila siyang batiin muna bilang prinsipe. Ginoo, nagbibigay-pugay si Yusuf sa prinsipe. Binati ni Yusuf Zok si Higgins King nang nakahalukip-kap ang mga kamay, hindi nakaluhod kundi bahagyang nakayuko lamang, habang sina Ruth Wilcox at Amber Vance ay nagbigay ng wastong pagbati, dahil natutunan nila ito kay Sky Torres. Haha, maupo ka muna, hindi pa rin tumayo si Higgins King ngunit nagpakita ng magalang na paggalang, at pagkatapos ay inakay ni Sky Torres sina Yusuf Zok at ang dalawang babae sa mga upuan sa gilid. Si Sky Torres mismo ang nagtimpla ng tsaa. Pagkatapos lamang maupo ni Yusuf Zok at may salin na ni Sky Torres ang tsaa ay saka lamang sinabi ni Prinsipe Higgins King ng may mapang-akit ng ngiti, walang hanggan ang aking pasasalamat kay Mr. Yusuf sa pagtulong. Mapagkumbaba kong tinatanong, ano ang dahilan kung bakit ganito si Mr. Yusuf sa rehiyong ito. Kahit hindi ako nakikialam sa mga usaping politikal, may impluwensya pa rin ako rito. Kung may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling magtanong. Kinuha ni Yusuf Zok ang kanyang tasa ng tsaa at humigop ng marahan. Ang mga salita ng prinsipe ay tila may layuning paalisan siya, na nagpapahiwatig na wala siyang tiwala kay Yusuf. Kaya pagkatapos humigop ng tsaa, dahan-dahan niyang inilapag ang tasa at sinabing, Aba, kami ng aking mga minamahal na asawa ay naglalakbay sa buong mundo, at naubusan na kami ng pondo. Kung tunay na nagpapasalamat ang prinsipe, paano kung gantimpalaan niya ako ng 1,000 pirasong ginto? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 639 na manatili. Napagtanto ni Yusuf Zok na nagkikimkim ng kawalan ng tiwala si Higgins King at ipinahihiwatig nito ang kanyang pag-alis. Kaya, dahil malinaw na ang paninindigan ng kabilang panig, walang nagawa si Yusuf kundi humingi ng pera. Ang pagtanggap ng kaunting pondo ay kahit papaano ay makakatulong upang hindi magutom sina Ruth Wilcox at Amber Vance. Gayunpaman, nang humingi siya ng malaking halaga, sandaling nagulat sina Higgins King at Sky Torres, ngunit agad na humagalpak ng malakas na tawa si Higgins King. Sobra ba ang hiniling ko? Medyo naguluhan si Yusuf sa reaksyon ni Higgins King. Hindi naman, hindi naman. Paanong napalitan ang buhay ng aking asawa at anak sa isang maliit na bagay lamang? Hindi napigilan ni Higgins King ang matawa habang ikinakaway ang kanyang kamay na parang nagmamaliit. Isa siyang prinsipe, kung tutusin,
At ito ang unang pagkakataon na may taong walang takot na humingi sa kanya ng gantimpala ng harapan. Kung gayon, nagpapasalamat ako sa iyo, prinsipe, sabi ni Yusef, habang nakakuyom ang mga kamao at yumuyuko bilang pasasalamat. Maaari ko bang itanong kung nasaan si Mr. Saan ang bayan ni Zoc? Tila nagkaroon ng interes si Higgins King kay Yusef at sinimulan itong tanungin. Isa lamang karaniwang taga-bundok mula sa Hilaga, sagot ni Yusef. At saan ka kaya susunod na pupunta? Patuloy ni Higgins King. Saan ako hindi makakapunta kung may hawak akong gintong barya? Haha, nakakatuwa naman. Tunay nga, gamit ang gold coin, kahit saan ka makakapunta. Gayunpaman, muling sumulyap si Higgins King kina Ruth Wilcox at Ember Vance at, pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, ay sinabi, magulong panahon ito. Naisip mo na bang mag-settle down? Hindi matalino para sa iyo na gumala sa mundo ng pakikipaglaban kasama ang dalawang magagandang babae, nang hindi isinasaalang-alang ang kanilang kaligtasan. Kakulangan ng tauhan ang aking Royal Palace, handa ka bang manatili? Nakakagulat na binago ni Higgins King ang kanyang tono, at siya mismo ang naging bita. Nag-isip sandali si Yusef, kung mananatili ako, matatanggap ko pa rin ba ang ginto? Paf! Hindi napigilan ni Sky Torres ang matawa sa komento ni Yusef, at si Higgins King ay labis ding namangha. Ang lalaking ito na nagngangalang Zoc ay talagang mahilig sa pera. Prinsipe at ginang, huwag po sana kayong magdamdam. Sa totoo lang, kaming tatlo ay walang pera. Sa kasalukuyan, ang dalawa kong asawa ay nakasuot ng damit ni ginang. Balak kong bumili ng damit na papalitan nila, kaya walang hiya akong humingi ng gantimpala. Walang masama doon. Tama lang naman. Bilang isang lalaki, dapat mo ngang gawin iyon. Pumalakpak si Higgins King bilang pagsang-ayon. Kung gayon, nagpapasalamat ako sa iyo, prinsipe. Sa pagkakataong ito ay tumayo si Yusef at formal na yumuko. Sige, maaari ka nang umalis ngayon. Hayaan mong si Sky ang mag-aliw sa iyo para sa akin, tumanggo si Higgins King at hindi na nagsalita pa. Ang pananatili ni Yusef dito ay para ding pakitang tao isang pagkakataon para sa pagmamasid. Si Yusef, kasama ang dalawang babae, ay umalis na, at personal silang inihatid ni Sky Torres palabas ng bulwagan. Ano sa tingin mo? Naintindihan mo na ba ang kasunduan niya? Biglang tanong ni Higgins King nang may ngisi. Umiling ang cultivator na may berdeng balbas, na tahimik sa tabi ni Higgins King, isang palaboy sa mundo ng martial arts, na may disenteng cultivation level, na umaabot sa huling yugto ng innate. Gayunpaman, gusto kong malaman, prinsipe, paano mo planong ayusin ang relasyon ng lalaking ito at ng dalawa niyang asawa? Pwede nang sumama kay Sky ang dalawa niyang asawa. Mahal na mahal sila ni Sky at maaari silang tumulong sa pamamahala ng mga panloob na gawain ng Royal Palace o mga transaksyon sa negosyo. Kung tungkol naman kay G. Zoc, pasalihin muna natin siya sa gwardya bilang isang freelancer, sabi ni Higgins King. Hindi binubunot ng lalaking ito ang espada niya kahit sa loob ng bahay isang ang mayabang. Mahinang sabi ng magsasakang may berdeng balbas. Ang isang taong may talento ay may karapatang ipagmalaki ang kanyang sarili, ngunit kailangan pang makita kung gaano talaga siya kagaling, sabi ni Higgins King nang natatawang sabi, pagkatapos ay biglang huminga ng malalim at hininaan ang kanyang boses. Dumating na ang balita mula sa kabisera, hindi maganda ang kalagayan ng aking nakatatandang kapatid. Ha, huminga ng malalim ang cultivator na may berdeng balbas nang marinig ang mga salita ni Higgins King. Kailangan mong pumunta agad sa kabisera, makipag-ugnayan at makuha ang loob ng mga taong nasa listahan. Sukatin mong mabuti ang iyong mga kilos, at mangalap din ng impormasyon mula sa iba't ibang probinsya. Prinsipe, dapat tayong gumawa ng maraming contingency. Alam mo naman, matigas ang ulo ng mga iskolar. Kung pumasa ang emperador, tiyak na irerekomende nila ang kabataan ng korona prinsipe upang pumalit sa kanya. Mananatili silang may kontrol sa awtoridad at maaari ring kumilos laban sa iyo at sa iba pang mga prinsipe. Kaya nga, kailangan nating maghanda para sa sukdulang sugal, sabi ng magsasakang may berdeng balbas. Hindi malinaw ang sitwasyon, at nanatiling tahimik ang mga opisyal ng korte, kaya hindi ako mangangahas na magtipon ng mga sundalo ng padalos-dalos. Nagulat ang may balbas na magsasaka, pagkatapos ay nagpakawala ng malalim na buntong hininga.
Ang mga opisyal ng korte na binanggit ni Prinsipe Higgins ang mga pinakadakilang tagapagsaka ng imperyo, sapat ang impluwensya upang maimpluwensyahan ang kalagayan ng mga bagay-bagay at makaapekto pa nga sa pagbabago ng mga dinastiya. Dahil kung gusto nilang pumatay ng tao, tiyak na mahuhulog ang ulo ng taong iyon sa magdamag. Sa makatuwid, kung si Prinsipe Higgins ay mag-iipon ng mga sundalo, at kung ang mga opisyal ng korte ay magpasya na kumilos laban sa kanya, kahit na mayroon siyang 1,000,000 hukbo, masisiraan pa rin siya ng ulo. Gayunpaman, ang mga opisyal ng korte ay tapat lamang sa pamilyang Lopez, tapat sa maharlikang pamilya, at hindi kailanman nasangkot sa politika, walang pakialam sa kung sino ang magiging emperador. Ngunit may pangamba na baka makialam sila sa puntong ito. Gawin mo ito, dalhin mo ang personal kong liham para kay Luohay, sa palasyo, at ipaabot mo kay Luohay ang liham ko sa ika-9 na nakatatanda, sabi ni Prinsipe Higgins, at agad na pumasok sa kanyang silid-aralan upang isulat ang liham. Pagkaraan ng maikling panahon, naisulat ang liham, na 1 pahina lamang ang haba, at tinatakan ito ni Prinsipe Higgins ng pagkit, at ibinigay sa may balbas na magsasaka. Prinsipe, ingatan mo ang iyong kaligtasan. Sa mga pambihirang panahong ito, maaaring gumawa ng mga desperadong hakbang ang emperador habang hinihingal siya, babala ng may balbas na magsasaka. Hindi mahalaga, mayroon akong 3,000 tagasunod. Hayaan mong pumunta siya ng kahit ilan, at papatayin ko silang lahat. Bukod pa rito, balak kong subukan ang kanyang tapang ngayon at tingnan kung ano ang magagawa niya sa akin, malamig na ngisi na sabi ni Prinsipe Higgins. Kuwait. Samantala, si Yusuf Zoc at ang iba pa ay kararating lang sa looban ng sumunod sa kanila ang isang grupo ng mga katulong na may dalang mga tray. Dumating na ang mga gantimpala ng prinsipe, kabilang ang napakaraming gintong barya, mga dingding na jade, agata, mga alahas na perlas, at maging ang sastre ng palasyo ng hari ay personal na dumating upang sukatin ang mga sukat, kaya't naging malaki ang gantimpala ni Yusuf. Matapos paalisin si Sky Torres, tamad na pinaglaruan ni Yusuf Zoc ang isang malaking dakot ng mga gold coin sa kanyang kamay, patuloy na inililibot ang kanyang tingin. Sa kabilang banda, sina Ruth Wilcox at Amber Vance ay walang ipinakitang interes sa pera o alahas, at sadyang nakatuon lamang sa kanya, nagtataka kung ano ang kanyang pinaplano. Mananatili muna kami rito sa ngayon. Wala na tayong mapupuntahan, at mas ligtas na manatili sa isang royal palace, na siyang nagpapadali rin sa mga kilos ko, walang pakialam na sabi ni Yusuf Zoc. Ayos lang manatili, pero parang lagi kaming nakabababa, walang autoridad, reklamo ng batang babae na si Amber. Makukuha natin iyan, walang pakialam na sagot ni Yusuf Zoc, kung gusto nating mabilis na mapabilang sa lipunang ito, alamin kung nasaan ang aking mga kaaway, at maging mas makapangyarihan, ang pag-asa sa prinsipeng ito ang pinakamahusay na opsyon, dahil walang mas nakakaalam sa mundong ito kaysa sa isang prinsipe. Isa pa, kailangan ninyong magsanay, sabi ni Yusuf Zoc, habang nakatingin sa dalawang babae, simula ngayon, ituturo ko sa inyo ang harmony mantra. Subukan mong maging pamilyar dito. Mamaya, titingnan ko ang buong lungsod para tingnan kung mayroong elixir na makakatulong sa cultivation. Epektibo iyan para sa amin. Once na nakapagsanay na tayo, wala ka nang dapat pang alalahanin para sa amin, sabi ni na Ruth Wilcox at Amber Vance, sabay na tumango. Sa totoo lang, medyo makasarili ang pagdala ko sa iyo rito, pero wala nang ibang paraan. Mas makasarili pa sana kung iiwan kita dahil wala akong kapanatagan ng loob, pag-amin niya. Naiintindihan namin, sagot ng dalawang babae, batid na sa mga pambihirang panahong ito, ang pananatili sa palasyo ng hari ang pinakamahusay na pagpipilian. Sa ganitong paraan, anuman ang gawin ni Yusuf Zoc, makakaramdam sila ng katiyakan na makakaramdam siya ng kumpiyansa tungkol sa kanilang kaligtasan, dahil alam nilang nasa isang ligtas na lugar sila. Itinuro ni Yusuf Zoc ang harmony mantra sa dalawang babae, iginiit na isaulo nila ito ng lubusan, pagkatapos ay kinuha ang kanyang espada at lumabas ng patio. May mga bantay sa labas ng patio, hindi para bantayan sila, kundi dahil lagi na silang naroon. Sa malaking ari-ariang ito ng palasyo ng hari, ang mga bantay ay nakatalaga sa bawat 3 hakbang, ang mga bantay ay bawat 5, na may hindi bababa sa 1,000 tagapagtanggol na nakikita, hindi pa kasama ang higit pa sa mga nagtatago.
Iyan din ang dahilan kung bakit nanatili rito si Yusuf Zoc, kapag lumalabas siya para humawak ng mga gawain at makipagkita sa mga tao, hindi niya laging maisasama ang dalawang babaeng walang armas. Paglabas ni Yusuf Zoc ng patio, isang katiwala mula sa palasyo ng hari ang nagmamadaling lumapit ng hingal na hingal, Mr. Zoc, sakto ka lang sa oras. Mangangaso ang prinsipe sa mga suburb sa timog ngayong hapon. Sabi ng prinsipe, kara-rating mo lang daw at dapat kang sumama para makapagpakilala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 640 pumasok ang tigre sa kawan ng mga tupa. Nagpalit si Higgins King ng kanyang batang pangkabayo, nagsuot ng kapa, at nagkabit ng espada sa kanyang baywang, napapaligiran ng isang grupo na may humigit kumulang 20 hanggang 30 katao. Matapos madala, direktang inihagis ng gwardya na nagngangalang Leia Erickson ang isang baluti kay Yusuf Zoc. Isuot mo ito, hindi ka maaaring manamit ng casual kapag lalabas ka sa mga misyon sa hinaharap. Sige, nang makita ni Yusuf Zoc na pare-pareho ang suot ng lahat, walang pagtutol at tumakbo papunta sa gatehouse upang magpalit ng baluti. Haha, hindi naman masama, nakakamangha. Tara na, umalis na tayo. Tumawa ng malakas si Higgins King at sa isang pitik ng kanyang latigo, isang pangkat ng mahigit 30 mangangabayo ang kumari pa ng takbo kasabay ng ulap ng alikabok. Nakasakay sa pinakalikod ay si Yusuf Zoc, na ang kasanayan sa pangangabayo ay medyo mahina, kahit na nakasakay siya sa isang mahusay na kabayo, tila hindi siya perpektong makasabay dito. Bagamat hindi kahanga-hanga ang antas ng cultivation ng gwardya na nagngangalang Leia Erickson, napansin ni Yusuf Zoc na ang lalaki ay laging nasa tabi ni Higgins King, halatang may malapit na relasyon sa prinsipe. Pagkaalis ng lungsod, sinundan ng grupo ang isang maliit na landas, pagkatapos ay tumawid sa isang kakahuyan bago tinahak ang pangunahing kalsada at nagpatuloy ng diretso. Walang ideya si Yusuf Zoc kung saan sila patungo para sa pangangaso, kaya't ang nagawa na lamang niya ay sumunod. Nang bandang gabi na, narating nila ang paanan ng bundok at huminto, habang si Leia Erickson ay bumaba sa kanilang kabayo at umakyat, at di nagtagal ay nawala sa loob ng kakahuyan. May naramdaman si Yusuf Zoc na kakaiba. Tila hindi magandang ideya ang pangangaso sa kakahuyan, una dahil hindi makapasok ang mga kabayo, pangalawa dahil tila may nakatira sa bundok, at pangatlo dahil may dala si Leia Erickson na backpack paakyat ng bundok, na palihim na sinuri ni Yusuf Zoc gamit ang telekinesis at nakitang may laman na kuneho. Hindi niya alam kung ano ang mahiwagang plano ni Higgins King at Leia Erickson, ngunit sa oras na ito, lahat ay naupo na rin. Si Higgins King, kapag kasama ang kanyang mga nasasakupan, ay tila iniwan ang lahat ng pagkukunwaring formalidad, at nakipag-inuman at nagtawanan pa nga kasama nila, na naging dahilan upang humagalpak sa tawanan ang grupo. Sa 30 tao, mayroong ilang bihasang mandirigma, at kahit hindi kasing lakas ng cultivator na may asol na balbas, malamang na nasa realm of great fetal respiration sila o mas mataas pa. Habang papalubog ang araw sa ilalim ng abot tanaw, bumalik si Leia Erickson at may ibinulong sa tainga ni Higgins King. Haha, tumakbo na paakyat ng bundok ang biktima ko. Kung gayon, halughugin natin ang bundok, tara, kumilos na tayo. Tumawa ng malakas si Higgins King at pinangunahan ang kanyang mga tauhan papasok sa kakahuyan patungo sa burol. Dahil lahat sila ay mahuhusay na mandirigma, kumilos sila sa kagubatan sa napakabilis na bilis, kasama na si Higgins King na siyang nangunguna sa pagtakbo. Pagkatapos ng halos 2 oras na paglalakbay, nakakita si Yusuf Zoc ng isang hardin sa kagubatan na may mga gulay, ngunit umakto si Higgins King na parang wala siyang nakita, at pinangunahan ang isang malaking grupo diretso sa hardin ng mga gulay. Nagsimulang maintindihan ni Yusuf Zoc, ngunit labis din siyang mausisa, tila sinasadyang tapakan ni Higgins King ang higit pa sa kinakailangan, at pagkatapos dumaan ng 30 tao, ang hardin ng gulay ay nawasak. Pagkatapos ng hardin ng mga gulay, lumitaw ang isang bakuran na napapalibutan ng isang mataas na bakod sa gilid ng bundok, na walang mga damo at sa halip ay tumutubo ang mga kakaibang bulaklak at maliliit na prutas na hindi pa nakita ni Yusuf Zoc noon. Hoy, nakikita ko ang kuneho na binaril ko, nasa loob. Bulalas ni Higgins King habang tumatalon siya sa bakod, patuloy sa pagyapak ng malapad. Tiyak si Yusuf Zoc na sinasadya niyang sirain ang hardin.
Nakakatawa ito para kay Yusuf Zok at niyuyurakan din niya, iniisip na hanggat ang kabilang panig ay ang prinsipe, walang gagawing masama sa kanya kahit na magmayabang pa siya. Sino ang pupunta doon? Paano kayo ng ahas? Huminto ka agad. Habang ang grupo ng mahigit 30 tao ay umiikot sa lugar upang hanapin ang umano'y kuneho, dalawang galit at natatarantang anino ang sumugod patungo sa kanila mula sa malayo. Sino ang maglalakas loob? Mabilis na hinugot ni Leia Erickson at ng mga gwardya ang kanilang mga espada at lumapit upang palibutan ang dalawang figurang nakaitim. Ang tapang-tapangan mo naman, mga magnanakaw. Sino ka para manggahas na magnakaw mula sa hardin ng medisina ng ating sekta? Sa halip na magpakita ng takot, tumayo ng matipuno ang dalawang figure at hinugot ang kanilang mga espada para harapin sina Leia Erickson at ang iba pa. Kalokohan, intindihin mo sila, tinatawag mo akong magnanakaw. Pagtataksil ba ito? Galit na ungol ni Higgins King. Kasabay ng isang kalabog, sumugod si Leia Erickson, at sumugod din ang mga gwardya na malapit sa kanya, gayunpaman, hindi nila inaasinta ang mahahalagang bahagi ng dalawang figurang nakaitim na parang sinasadyang hindi sila atakihin. Ang dalawang figurang nakaitim ay lumaban habang umaatres, ang isa sa kanila ay sumipol pa na nagpakawala ng tunog ng sipol. Pagkatapos ng tunog ng 3 mahaba at 2 maiikling sipol, biglang hinugot ni Leia Erickson ang isang pana mula sa kanyang damit at nagpakawala ng mga palaso. Thud, thud, 2 figurang nakaitim ang tinamaan diretso sa puso. Matagal nang nakatayo si Yusuf Zok sa likod ni Higgins King. Hindi siya gumawa ng kahit isang galaw. Siyempre, alam din niya na si Higgins King ay hindi nangangaso kundi sadyang naghahanap ng away para makapatay ng tao. Bagaman hindi niya alam kung kanino nagmamay-ari ang hardeng panggamot o kung ano nga ba ang balak ni Higgins King. Dumilim na ng husto ang gabi, at matapos mapatay ang dalawang nakaitim, nagpatuloy ang lahat sa kanilang pagkukunwaring naghahanap ng biktima. Yusuf, sa tingin mo ba ay karapat-dapat mamatay ang dalawang ito? Tanong ni Higgins King, habang itinuturo ang dalawang figure na naliligo sa dugo. Kung sinabi ng prinsipe na karapat-dapat silang mamatay, karapat-dapat din silang mamatay. Tugon ni Yusuf Zok, habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Kung gayon, bakit hindi ka kumilos ngayon lang? Hindi lumingon si Higgins King kundi nagsalita ng nakatalikod kay Yusuf Zok. Natawa na lang si Yusuf Zok, dalawang walang kwentang lalaki lang sila, wala akong interes pumatay. Ha, narinig ang mga sinabi ni Yusuf Zok, humagalpak ng tawa si Higgins King, ang daldal mo naman, hindi ba't ka-level mo sila? Lahat ay likas, kaya kung lumaban ng higit sa timbang ko. Sabi ni Yusuf Zok pagkatapos mag-isip. Mabuti, mas marami pang kakilakilabot na kalaban ang lilito mamaya, at gusto kong makita mong patayin sila. Nakangiting sabi ni Higgins King. Sige, naiintindihan ko, tumanggaw si Yusuf Zok, ramdam na tila gustong subukan siya ni Higgins King. Gayunpaman, ito ay isang magandang bagay. Ang mga walang silbi ay nakatakdang baliwalain, tanging ang mga kapakipakinabang lamang ang makakakuha ng higit pa. Sa katunayan, hindi nagtagal at sunod-sunod na mga tunog ng pag-usbong ang dumating, at 12-12 ng mga figure ang lumitaw sa paligid ng hardin ng mga halaman, nagtatalon na parang mga unggoy sa kagubatan. Mga mapangahas na magnanakaw. Dahil napakadilim ng gabi, kakaunti lang ang nakikita ng mga bagong dating na may hawak na mga sulo at tinatapakan ang kanilang hardin ng mga halaman, kaya agad na napuno ng galit na mga boses ang hangin. Sino ang maglalakas loob na takutin ang biktima ng prinsipe, papatayin ang buong pamilya mo dahil dito? Matigas na sigaw ni Leia Erickson. Ang prinsipe. Nang marinig ang dalawang salitang ito, lahat ng dumating ay napanganga, at pagkatapos ay dalawang salamangkero na nakasuot ng berdeng damit ang buong tapang na humakbang paarap, ang iba, na nagtatago sa loob o sa likod ng mga puno, ay tumalon din pababa at nagtipon sa paligid. Binabati ni Clay Wright, ang sect leader ng Hexagon Gate, ang hari ng Higgins. Si Clay Wright ay mahigit 40 taong gulang na may cultivation level na Big Fetus Breath, at ang taong katabi niya ay nasa Little Fetal Breath realm din. Bukod sa ilan na nasa antas ng Foundation Establishment, lahat ng iba pa ay nasa Innate Realm. Kaya pala si Sect Leader Wright, pasensya na. Sa iyo ang dalawang lalaking ito, hindi ba?
Tinangkalang nila akong patayin pero napatay sila ng mga pana ng gwardya ko, sabi ni Higgins King, habang nakaturo sa dalawang figurang nakaitim sa lupa. Kung gayon, maaari ko bang itanong kung bakit pumapasok si Higgins King sa hardin ng mga halamang gamot sa Hexagon Gate ng gabi? Tanong ni Clay Wright na may medyo malungkot na ekspresyon. Ito ang hardin ng mga halamang gamot ng sekta ninyo, di ba? Pasensya na, pasensya na. Nangangaso ako kanina lang, at isang kuneho na nabaril ko ang tumakbo papunta rito, kaya nagdala ako ng mga tao para habulin ito. Hindi mo alam, pero kakauwi lang ng aking minamahal na asawa at anak, at mahilig ang anak ko sa karne ng kuneho. Napakahirap bumaril ng isa, at tumakbo ito papunta rito. Dahil mahilig ang batang prinsipe sa karne ng kuneho, inaalagaan din sila ng ating Hexagon Gate. Magpapadala ako ng ilan sa prinsipe mamaya, walang pakialam na sabi ni Wright. Hindi na kailangan, gusto ko ng mga ligaw na kuneho. Umatras kayong lahat, patuloy ko itong hahanapin, ikinumpas ni Higgins King ang kanyang kamay at sinabing. Kahit na isa kang prinsipe, hindi ka maaaring pumasok ng walang pahintulot sa pribadong ari-arian, pumasok sa hardin ng mga halaman ng aming sekta, sirain ito, at pumatay ng gusto mo. Sa tingin mo ba madaling apihin ang Hexagon Gate natin? Sa wakas, hindi na nakapagpigil ang isang babae at tumayo, galit na sumigaw. Ang babae ay tila nasa edad 20 anyos, nakasuot ng pula, at may hawak na latigo. Agad na dumilim ang ekspresyon ni Higgins King, at binigyan niya ang babae ng isang matalim na tingin. Gayunpaman, nang magsasalita na sana siya, biglang humakbang pasulong si Yusuf Zoc, na nakatayo sa likuran niya. Isang punyal ang tumalsik mula sa kanyang manggas. Sa isang puff, walang nakapag-react, at ang kanyang punyal ay tumagos na sa lalamunan ng babae. Sa ilalim ng kalangitan, lahat ay lupain ng hari, sa mga hangganan ng lupain, lahat ay mga sakop ng hari. Ang Hexagon Gate ay nangangahas na takutin ang Imperial Royal Family, ito ay isang krimen ng matinding pagtataksil, patayin. Sigaw ni Yusuf Zoc, habang sumusugod siya papunta kay Clay Wright. Papatayin ko kayong lahat. Tila kamag-anak ni Clay Wright ang babae, kaya nang makita niyang pinatay ang sarili niyang kapamilya sa isang suntok lang, umungol siya sa galit at sinugod si Yusuf Zoc gamit ang kanyang nakabunot na espada. Tumaas ang kilay ni Higgins King. Tunay ngang determinado ang pagpatay na ito na si Yusuf Zoc, hindi pa nga siya nagbibigay ng utos, at nagsimula na ang lalaki sa pagpatay, nang ahas na makipaglaban kay Clay Wright. Simulan mo na ang laban, wala siyang laban kay Clay Wright. Walang pakialam na sabi ni Higgins King. Swoosh swoosh, biglang tumalon palabas ang dalawang armored guard sa tabi niya, habang si Leia Erickson ay umatras para tumayo sa harap ni Higgins King. Kasabay nito, ang iba ay agad ding kumilos, gamulong patungo sa mga miyembro ng Hexagon Gate na parang mga tigreng sumasalakay sa mga kuneho. Pero, noon din, bago pa man magsimula ang labanan, isang sigaw ang narinig ni Clay Wright, at pagkatapos, sa pagkabigla ng lahat, nakita nilang putol ang dalawa niyang braso, at may dugong bumulwak mula sa kanyang lalamunan. Patuloy siyang umatras, nakaturo kay Yusuf Zoc sa takot, hindi makapagsalita kahit isang salita. Nagulat si Higgins King. Nagulat din ang dalawang gwardya na sumugod sa tabi ni Yusuf Zoc para tumulong, dahil hindi nila inaasahan na si Clay Wright, ang sect leader ng Hexagon Gate, ay matatalo nito. Ang lalaking ito na nasa innate realm lang. Hindi, napatay sa labanan. Habang bumubulwak ang dugo mula sa lalamunan ni Wright, natamba rin siya patalikod. Ang mas nakakagulat pa sa kanila ay kung paanong ang espada ni Yusuf Zoc ay nasa kanyang baywang pa rin, hindi niya man lang ito binunot. Pinatay niya ang sect leader ng Big Fetus Breath Realm gamit lamang ang kanyang mga kamao. Patayin. Hindi binigyan ni Yusuf Zoc ng oras ang iba para mag-isip kundi umungal siya habang sumusugod sa karamihan. Ang kanyang mga kamao, parang dalawang higanteng martelyong bakal, ay bumagsak, tumagos sa mga dibdib at nabasag ang mga ulo. Bukod pa rito, kakaiba ang kanyang mga galaw, mga espada man o kutsilyo ng kalaban, anumang pagtatangkang hampasin siya ay madaling naiiwasan. Parang isang mabangis na tigre na pumapasok sa isang kawan ng mga tupa, mabangis niyang sinunggaban at kinagat ang mga tao ng Hexagon Gate. Huminga ng malalim si Higgins King at bumulong, kasing lakas ng elepante,
Ang lalaking ito ay nagtataglay ng likas na banal na kapangyarihan.